Simple, bagaman puno ng pangarap si Nurse Mendy Silanon, aka Mendy, na makaahon sa hirap ng kanyang pamilya. Lumaki siyang kinukutya dahil sa kahirapan kaya nagsumikap upang makamit ang nag-iisang pangarap. Pangarap na pilit sinira ng pagmamahal na una niyang naramdaman sa kanyang tanang buhay. Pagmamahal na walang katugunan mula sa lalaking hindi siya makuhang mahalin. Hanggang kailan niya kayang magtiis, makamtan lamang ang minimithing pagmamahal na sa una pa lang kay dos niya lang naramdaman. Sapat na ba ang tatlong supling nila para magbago ang lalaki at siya'y piliin? Maaga pa, nag-prepare na si Mendy sa pagdating ng kanyang sundo. Ngayon ang araw na tutunguhin niya ang Vista Alegre upang maging personal nurse ni Mr. Montero, isang matandang bedridden. Kahapon ay kinausap siya ng pamunuan ng hospital na pinagtatrabahuhan na i-assign siya pansamantala bilang personal nurse nito. Labas-pasok ng araw ito sa hospital, pero this time, mas gusto na lamang ng matanda na manatili sa loob ng bahay at hintayin ng kamatayan. Matapos makapag-impake ay naligo siya at nagbihis. Nagsuot lamang siya ng simpleng bestida, pero litaw pa rin ang kanyang simpleng ganda. "Inay!" Tinungo niya sa kusina ang ina at nagpaalam habang wala pa ang kanyang sundo na maghahatid sa kanya patungo sa Vista Alegre. "Nakapag-impake na po ako," wika niya at yumakap rito. "Mag-iingat ka dun anak ha, malayo ka sa amin ng ama mo." Nag-iisa na lang siyang anak na kasama ng mga magulang dahil nag-asawa na ang kanyang panganay na kapatid na lalaki at siya na lang din ang inaasahan ng mga magulang na mag-aahon sa kanilang kahirapan. Ang ama ay isang construction worker na nasa trabaho sa mga oras na yun at dahil sa pagtsatsaga nito sa mahirap na trabaho, nakatapos siya ng pag-aaral. At ngayong may trabaho na siya, balak niyang makabawi sa lahat ng pagsisikap ng kanyang ama para siya'y mapatapos. "Opo inay, salamat po," tugon niya rito. Samantala si Dos, kagigising lamang ng mga oras na yun. Kinapa agad ang cellphone tsaka pinindot ang speed dial. Agad namang nagring. "Hi baby, it's me Dos." Nakangiti si Dos nang sagutin ni Sheila ang kanyang tawag sa kabilang linya. Si Sheila ay anak ni Mayor Eleazar Ormelo, malapit sa Vista Alegre. Kagabi niya lamang ito na-meet sa bar kasama ang mga kaibigan ng dalaga at may usapan silang magkikita ngayon kaya maaga siyang umuwi ng hasyenda upang ito ay sunduin. Nakauwi na kasi ang dalaga kagabi pagkagaling sa may bar. "Hi Dos, naalala kita." Napangiti siya sabay bangon at inayos ang sarili pagkarinig ng boses nito. "Can we meet again?" Tanong niya sa babae. I'm sorry, siguro next time na lang. May hangover pa kasi ako eh. Bye for a while, Dos." Matapos ibaba ang tawag, naligo si Dos at nagbihis. Palabas na sana siya ng malaking pinto nang mahagip siya ng paningin ng ama na kasalukuyang pababa ng hagdanan. "Dos, are you going to Vista Alegre?" Pahabol nitong tanong. Napapikit siya dahil tiyak may iuutos na naman ang kanyang ama. Pumihit siya paharap dito habang kakamot-kamot sa batok. Dad, daanan mo yung nurse na kinuha ko para mag-asikaso kay Dad. Total naman pupunta ka ng hasyenda." Bago pa man makatanggi si Dos, nasabi na ang ama ang gusto nitong sabihin. "Dad naman, gagawin niyo akong driver, ba't hindi na lang si Mang Poldo?" Naiinis at nakasimangot na saad ni Dos. "May lakad ako, I need a driver. Ano bang pinagkaiba kung dadaanan mo lang naman?" "I gotta go, here's the address." Sabay abot ng kapirasong papel. Matapos basahin ng nakasulat doon, nilamukos iyon ni Dos at pabarang na ibinato sa kalapit na trash bin habang palabas ng mansyon. Tamad niyang pinindot ang button upang magbukas ang gate bago sumakay sa kotse. Inip naman si Mendy habang hinihintay ang sundo niya. Balak sana niyang tawagan si Mr. Montero upang sabihing mag-commute na lang siya patungo sa Vista Alegre. Total naman ay alam niya ang address. Batid niya kasing busy ang mga ito. Nakakailang silip na rin siya sa kanyang suot na relo nang may puting sasakyan na pumarada sa harapan ng kanilang bahay. "Anak, nandiyan na ata ang sundo mo." Tawag sa kanya ng kanyang ina. "Yes, Nay, aalis na po ako. Bye." Tugon niya at inilabas ang isang bag na may lamang damit niya.
Pero natigilan siya pagkakita sa lalaking nasa driver seat. Sakto kasing bumukas ang bintana ng kotse. Natulala siya sa pagkakatitig sa lula ng kotse na tila ba ngayon lang siya nakakita ng gwapo. Pakiramdam nga niya, saglit huminto ang pag-inog ng kanyang mundo. Sakay na. Untag nito sa malambot at malamig na boses nang mapansing matagal na siyang nakatitig sa lalaki na hindi niya magawang kumurap. Napalunok pa siya nang umiti ito at lalong lumabas ang kagwapuhan ng lalaking hindi pa alam ang pangalan. Inaatake na nga siya ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib nang bumaba ito mula sa sasakyan at kunin ang kanyang dalang bag. Habang inilalagay ng lalaki ang kanyang bag sa compartment ng kotse, hindi maiwasan ni Mendy na sundan ito ng tingin. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto. Kemi siyang pumasok at saka lang binawi ang pagkakatitig sa lalaki. Ngayon pa lang, inaamin niya na sa sariling crush ang driver ng mga Montero. Dama ni Dos ang kakaibang titig ng magiging nurse ng abuelo pero hindi na iyon bago sa kanya dahil maraming nahuhumaling ng mga babae dahil sa ganda niyang lalaki. Habang nagmamaneho ay palihim niyang sinulyapan ang magandang hita ng babae na nasisilip niya sa maiksi nitong suot. Nakita niyang napasulyap din ito sa kanya kaya't saglit siyang nagbawi ng tingin. Nang mapansing sa labas ng kotse nakatingin ng babae, sinamantala niyang hagurin ng tingin ng saktong sukat ng harapan nito pababa sa maliit na bewang at naroon ang pagnanasang madalas niyang maramdaman sa isang babae. Pero sinupil niya ang kakaibang pakiramdam na yun at baka hindi magtagal ang nurse ng kanyang lolo. Kailangan pa naman ito yun. Muling nagtama ang mga mata nila nang mapalingon nito sa gawin niya. I'm Dos Montero, isa sa mga triplets na apo ni Lolo Adolfo. Pagpapakilala ni Dos para naman hindi bored ang kanilang biyahe. Na-surprise naman si Mendy dahil apo pala ito ni Mr. Montero. Kaya pala ang bata pa at ubod ng gwapo. Lihim tuloy siyang napangiti. I'm Mendy Selanon. Pagpapakilala niya rito. Naaaliw si Dos sa pakikipag-usap sa babae, kaya inalam niya ang lahat tungkol sa dalaga. Dito niya nalaman na 20 lang ito't walang boyfriend na ipinagdiwang ng kalooban ni Dos. Pakiramdam naman ni Mendy, matagal na silang magkakilala ni Dos. Magaan kasing kausap ang lalaki at may kapilyuhan. Naroong tumawa at kung minsan ay magbibigay ng konting joke, pero ang mga sandaling yun tumatak sa kanyang isip. Sa palagay niya, ay mag-e-enjoy siya sa trabahong pinasukan. Pagdating nila sa malaparaisong hasyenda ng mga Montero, nakilala naman niya ang dalawa pa nitong kapatid, si Uno at Third, na hawig talaga kay Dos, maging ang facial expression ay kuhang-kuha, pati na ang galaw. Sobrang gwapo ng tatlo at wala siyang masabi. First time sa buhay niya ang makakilala ng triplets, kaya siguro ganoon na lang ang pagkagulat niya at pagkamangha. At sa dalawang kapatid ni Dos, ay mababanaag niya kay Third ang kabaitan at kababaan ng puso. Ito ang nagdala ng bag niya hanggang sa magiging kwarto niya. At ito din ang nag-explain tungkol sa abuelo nito. Si Dos at Uno ay bigla na lamang naglaho. Umalis kasi muli si Dos at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Matapos magbihis, ay nakausap niya ang personal doctor ni Mr. Montero na nasa mansyon din ng araw na iyon. Ito ang nagpaliwanag sa kanya kung ano ang bawal at pwede sa matanda. Mahinang-mahina na kasi si Mr. Montero at mahalaga rito ang mga iniinom na gamot araw-araw na tila ba ito na lang ang nagbibigay buhay rito. Anong pangalan mo, iha? Habang inaatima ang matanda isang umaga ay tanong nito sa kanya. Kahapon ay tahimik ito at wala sa mood. Akala nga ni Mendy ayaw nito sa kanya. Mendy ho, sir. Nakangiti at magalang niyang tugon. Nginitian siya ng matanda. Magandang pangalan. Ikaw ba ay may boyfriend na? Diretsahan itong tanong ng bagaman mahina ang boses. Bakit niyo po na itanong? Bahagya siyang natawa. Siguro kung kasing edad niya lang ito, iisipin niyang may gusto sa kanya ang lalaki. Yun lang naman ang rason kung bakit nagtatanong tungkol sa karelasyon ng isang tao. Mga binata kasi ang apo ko. Nakilala mo na ba silang tatlo? Sina Third, Dos at Uno? Ikaw na lang ang mamili sa kanila kung sino sa tatlo. Wika nito sa seryosong boses. Naku sir, lolo na lang din ang itawag mo sa akin, iha.
Total naman ay nasa bahay kita. Aba, ituring mo na lang din akong lolo. Binata pa nga po kong si Third. Napakabait niyan. Wala akong masabi kung siya ang magiging boyfriend mo. Ipapakasal ko kaagad kayo. Ho? Sa gulat ay nabitawan ni Mendy ang kasalukuyang ipinaiinom na gamot kay Mr. Montero. Sobrang seryoso kasi nito. Sa reaksyon niya ay natawa ito at ipinagpapasalamat niyang napapatawa niya ang matanda. Pero wala sa plano niya ang mag-boyfriend at mag-asawa. Priority niya ang kanyang pamilya. Deadman niya lang ang sinabi nito. Nang matapos mapakain ng matanda't mapainom ng gamot, nakatulog itong muli. Kahapon ay katuwang niya ang isang maid magbihis sa matanda. Sa loob ng mansyon ay may 3 siyang kasama. Si Ate Neng, Ate Zenny at Lolet na pare-pareho ng may mga pamilya sa malayo. Pero katulad niya, mahirap lang ito at kailangan magtiis na mawalay sa pamilya. Mababait ang 3 at nakasundo niya kaagad. Katunayan ay ito ang kanyang kasabay mag-almusal ng umagang iyon. Good morning! Habang nasa komedor silang lahat at nag-aalmusal, ay bati ng isang lalaki. Napalingon silang lahat sa gawin nito at pilit niyang kinikilala kung sino yun. Maaring si Third, hindi kaya si Uno o si Dos. Good morning sir, ang aga niyo po ata. Gusto niyo po ba ng kape? Tanong ni Ate Zenny. Matapos silang ngitian isa-isa, ay umupo ito sa tapat niya. Napatitig siya sa mata ng lalaki. Doon niya napansin na iba ang mga mata nito kaysa sa lalaking sumundo sa kanya kahapon. Kulay abo at mas mapungay ang mga mata nito. Salamat Ate Zenny. Maaga ko sa asyenda ngayon. Alam niyo naman hindi ko maaasahan si Uno at Dos pagdating dito. Saad pa ng lalaki habang ipinaghahain ng almusal ni Lolet. Naku sir, talagang hindi. Madaling araw na kayang umuwi si Uno. At si Dos naman hayon, may kasamang babae sa kwarto niya. Napamulagad siya sa narinig, lalo na nang mabanggit ang pangalan ni Dos. May naramdaman siyang mabigat na bagay sa kanyang dibdib na hindi niya maunawaan. Samantalang ang kanyang kaharap ay tila ba hindi na nagulat. Sanay na ata sa 2 kapatid. Nurse Mendy, ikaw nang bahala kay Lolo ha. Baling nito sa kanya, sa halip na sagutin ang sinabi ng maid. Umiti lang siya at tumango bilang tugon. Nakakasilaw ang liwanag ng sikat ng araw ang nagpagising kay Dos. Tanghali na pala. Madaling araw na siyang umuwi kagabi kasama na sina Jacob, Aldrin at William. Kaarawan kasi kagabi ni Jacob at napasabak siya sa inuman. Marahan siyang dumilat upang tumambad sa kanyang paningin ang babaeng kasama magdamag. Hinawi niya ang kumot na tumatakip sa hubad nitong katawan. Ano ba Jacob? Ungol ng babae. Kasintahan kasi ito ng kaibigan. Ang kaso, siya ang inutusang maghatid kagabi, kaya sa bahay niya na muna ito dinala. Napangisi si Dos bago ito kabigin at dampian ng halik sa labi, habang ang kamay malayang naglalakbay sa mga braso ng babae. Gusto niyang umisa sa babae bago man lang ito makauwi. Nang mapadilat ito at makita siya, biglang nanlaki ang mga mata nito. Dos! Kasabay noon, nagpumiglas sa kanyang pagkakahawak. Mabilis niyang pinigilan ng 2 nitong kamay at muli itong siniil ng halik sa labi. Narinig niyang napaiyak ito habang malakas na nagpupumiglas. Dos, wag please! Pagsusumamo ng babae, maaaring sa kalasingan, hindi nito matandaan na siya ang kasama nito magdamag. Hayaan mo na ako, hindi naman malalaman ni Jacob. Isa pa may nangyari na sa atin kagabi. Ngisi niya sa babae. Umiiyak ito habang napapailing. Ayoko, hindi pwede, Dos. Hayop ka, pagbabayaran mo to. Isusumbong kita kay Jacob. Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan nila, umiiyak ang babae habang namimilipit sa dulo ng kama. Nagsindi siya ng sigarilyo na hindi ito pinakinggan. Tingin ba nito natatakot siya kay Jacob? Okay, kinuha niya ang cellphone at ibinato sa babae. Tawagan mo at sabihin mong ginalaw kita. Pagkuway ngumisi si Dos. Nagalit ito at sinugod siya ng sampal, pero sinalo iyon ni Dos. Muli niyang inihiga sa kama ang babae at ngayon ay nasa tabi na naman niya ito. Wala pang nakakasampal sa akin at sino man ang magtangkang sampalin ako, parurusahan ko. Nakaramdam ng takot ang babae nang siilin niya ito ng halik.
Naipilig-pilig nito ang ulo at nagkakakawag ang paa maging ang kamay sa pagtutol. Gustong-gusto niya ang mga babaeng palaban, lalo siyang nagiinit. Nagdidilim ang kanyang paningin sa matinding pagnanasa sa babae. Itinali niya ang dalawang kamay nito gamit ang panyo para hindi ito makapalag. Napuno ng sigaw ang kanyang soundproof na silid bago ito pinagsawa ang angkinin ng angkinin hanggang sa mawalan ito ng ulirat dahil sa pagod, sa takot ng babae. Hindi na ito nagpakita pa kay Dos, maging kay Jacob. Matapos linisin ni Mendy ang matanda, katuwang si Lolet, pinakain ito bago pinainom ng gamot. Araw-araw iyon ang routine niya dito sa loob ng mansyon. Bukod kay Mr. Montero, ay wala naman na siyang ibang inaasikaso. Ang natitira niyang oras ay kadalasan itinutulong niya lang sa loob ng mansyon o di kaya nakikipagkwentuhan siya kina Ate Zenny. Madalas naman kasing wala ang triplets sa loob or kung nasa bahay man, nagkukulong sa kwarto. Lo, pinatatawag niyo daw ako. Aburido si Dos nang sumungaw ang ulo sa pintuan ng silid ni Mr. Montero. Sa mata niya nakikilala ang triplets dahil iyon ang napansin niyang may pagkakaiba sa tatlo. Si Dos ay makapal ang kilay at palaging magkasalubong ang mga iyon, samantalang si Third, mapungay ang mga mata at halatang mabait. Si Uno ay tila ba palaging seryoso at hindi pa langiti. Never pa nga niya itong nakausap sa loob ng bahay. Halika dito, apo. Nakilala mo na ba si Nurse Mendy? Bahagyang nakangiti ang matanda na hindi pinansin ang hindi magandang ayos ni Dos. Sinulyapan siya ni Dos habang papalapit ito sa kanya. Tsaka lang umayos ang itsura ng lalaki at bahagyang umiti. Nakakakaba ang titig nitong yun na kay Dos niya lamang nararamdaman kapag ito ang malapit sa kanya. Kay Uno at Third, normal lang naman ang pulso niya. Subalit kay Dos, parang naghuhurumintado ang kanyang dibdib sa kaba kapag malapit ito sa kanya. Yes, Lo, nakilala na. Hindi nyo na itatanong ako ang sumundo sa kanya sa Maynila. Pagmamalaki nito sa abuelo. O talaga? Mabuti kung ganun. Kung wala kang lakad ngayon, pwede mo bang ipasyal si Mendy sa buong hasyenda? Pakiusap ng kanyang lolo. Inalis muna ni Dos ang pagkakatitig sa kanya, kasabay ng pilyong umiti. No problem, Lo. Maliligo lang ako. Pagkasabi ay sinulyapan siya at bahagyang kinindatan, rason para mag-init ang kanyang magkabilang pisngi, kasabay ang malakas na pagkalampag ng kaba sa kanyang dibdib. Ngayon niya lang napagtanto na mas gwapo ito kina Uno at Third. Alam mo, iha, naisip kong kapag nagustuhan ka ni Dos, ako nang bahala sa kasal nyo. Salbahe lang siya ng kaunti, pero baka ikaw nang makapagpabago sa kanya. Untag ng abuelo nito habang wala siyang kibo na nakasunod ng tingin sa lalaking lumabas ng pintuan. Mukhang nais na nitong mag-asawa ang apo at siya bilang nagugustuhan si Dos, nakaramdam ng kiliti, pero alam niyang malayong mangyaring magustuhan din siya ng binata. Mayaman kasi ito, bukod doon ay maraming babae. Sa ilang araw niya sa mansyon, madalas niyang marinig na marami itong naging kasintahan na hindi naman nagtatagal. Ibig sabihin, hindi pa ito seryoso pagdating sa isang relasyon. Ganun man, wala siyang lakas ng loob mag-usisa tungkol sa lalaki. Para sa kanya, mananatiling lihim ang damdamin niya para kay Dos. Hindi na lamang siya tumugon sa sinabi ng matanda. Sakto ngang paglabas ni Mendy sa kwarto ng amo ay siya ring paglabas ni Dos sa kwarto. Ngumiti agad pagkakita sa kanya. Hi, ready ka na bang mamasyal? Ililibot kita sa buong hasyenda. Tumingin siya sa labas ng mansyon. Medyo masama ang panahon na parang uulan. Wag na siguro sir, dito na lang ako. Masyado kang formal, Mendy. Pwede bang Dos na lang ang itawag mo sa akin, okay? Basta hihintayin kita sa baba. Nginitian pa siya nito bago tumalikod. Napatingin siya sa bitbit na tray na naglalaman ng pinagkainan ng amo. Agad niyang dinala iyon sa komedor tsaka bumalik sa kanyang silid para magbihis. Naka-skirt kasi siya. Suot ang jogging pants at white t-shirt na lumabas ng kwarto. Sa veranda ay nadat na niya si Dos na nag-iintay kausap si Lolet. Tila ba may inuutos ito. Nang makita siya ay kumaway agad siyang nilapitan habang sinusuyod ng tingin. Nababasa niya sa mga mata ni Dos ngayon ang paghanga. Halika na,
Pagkuway, walang kiming hinawakan siya sa isang kamay at binaybay nila ang daan patungo sa likod bahay. Lumabas sila sa malaking gate at namangha siya sa malawak na lupain na bumungad sa kanila. Para iyong magandang paraiso. Ito pala ang lupaing natatanaw niya sa pangalawang palapag ng bahay. Nasisiyahan naman si Dos makita sa mga mata ng dalaga ang tila pagkamangha. Simple bagaman maganda ang nurse ng kanyang lolo. Katulad ng babaeng nagdaan sa kanyang buhay, ay nais niya ring itong madala sa ibabaw ng kama. Sorry sir, pero hindi ako sasakay sa kabayo. Hindi pa man niya ito naisasampa sa kabayo, nahintakutan na ang babae, kabado habang iiling-iling. Natawa naman si Dos sa nakikitang ayos ni Mendy. Hindi ito nagkukunwaring takot, dama niyang nanlalamig ang palad nito ng kanyang gagapin. Huwag kang magalala. Hindi ko hahayaang mahulog ka, Mendy. Promise ko yan sa'yo. Napatili ito ng isang pa niya sa kabayo at tarantang bumaba muli. Tawang-tawa siya sa reaksyon ng dalaga. Aliw na siyang ito ay pagmasdan. Napikon naman si Mendy at siya hinampas. Pero hindi naman nakatama ang dalaga dahil mabilis niya itong sinalag. Nang akmang hahampasin ulit, niyakap niya ito habang pigil ang dalawang kamay sa likuran habang patuloy itong tinatawanan. Pakiramdam ni Mendy na wala ang asar na nararamdaman niya kay Dos nang bigla siya nitong yakapin. Sa halip, rumagasa ang kakaibang init sa buo niyang katawan na nagmula sa binata. Hindi siya pwedeng mapadikit kay Dos, kaya dali-dali niyang itinulak ang lalaki. Akma sana itong iiwan, pero mabilis ang kamay ng lalaki na siya'y napigilan. Okay, hindi na tayo sasakay sa kabayo. Ang cute mo pala pag napikon. Wika ni Dos at sumeryoso. Sa halip na sumakay, naglakad na lang sila at wala nang nagawa si Mendy kundi magpatianod sa lalaki dahil ayaw siya nitong bitiwan. Napapatingin siya sa palad nilang dalawa bago ibinaling sa mga mata ng lalaki. Pakiramdam niya, lalo niyang minahal si Dos. May kabaitan naman pala ito sa side nito. Iba kasi ang naririnig niya sa mga kasambahay. Suwail daw itong anak katapo. Palaging sakit sa ulo pero ngayon habang kasama niya si Dos, iba ang kanyang nakikita. Samantala si Dos, sinadya niyang dalhin sa pinakadulo ng kanilang lupain si Mendy nang sa ganoon, maabutan sila ng ulan dahil masama ang panahon. At syempre, walang makakarinig kahit maghumayaw pa ito dahil halos wala ng tao sa lugar na yun. Sir, kailangan na nating bumalik ng mansyon. Paiinumin ko pa ng gamot ang lolo mo mamayang tanghali. Pakiusap ni Mendy nang mapansing malapit ng umulan. Pero pakiramdam niya, hindi pa sila nangangalahati sa lupain ng mga Montero dahil sadyang malawak yun. Hindi niya rin maiwasang tumingala nang maramdamang may butil ng tubig na pumatak mula sa kalangitan. Nagsimula na ang umambon. Ayan, umuulan na sir, tara na, bumalik na tayo sa mansyon. Natataranta siya sa pag-aalalang mababasa ng ulan. Bahagya namang natawa si Dos. Isa pang tawag mo sa akin ng Sir Mendy. Hahalikan kita. Hindi ako nagbibiro. Huminto si Dos sa paglalakad at humarap sa dalaga. Hindi na gaanong naintindihan ni Mendy ang sinabi ng binata dahil tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. Nataranta ang dalaga at itinakip ang palad sa kanyang ulo. Sir, sumilong muna. Napahinto na lang si Mendy sa pagsasalita nang puluputan siya ni Dos at siilin ng halik sa labi. Sa gulat ay napahawak siya sa dalawang braso ng kasama habang nanlalaki ang mga mata. Tulala si Mendy matapos halikan ni Dos. Walang nanulas sa labi niya kundi para siyang nahipnotismo sa pagkakatitig sa lalaki. Mas lalo pang lumakas ang ulan pero hindi niya na iyon alintana. Basang-basa na sila pareho, subalit wala siyang pakailam kundi mas nadama pa niya ang init ng labi ni Dos na lumapat sa kanyang labi. Tahimik sila habang pauwit hindi mawaglit sa isip niya ang halik ng lalaki. Binigyan pa muna siya nito ng warning sa pagtawag niya rito ng sir. Paano niya makakalimutan ang first kiss niya sa tanang buhay niya? Samantalang si Dos ay parang wala lang. Pangiti-ngiti pa ang loko na parang walang ginawa sa kanya. Pagdating sa mansyon, tuloy-tuloy siya sa kanyang silid at agad naligo. Nang maalala ang halik ni Dos, tulala niyang dinama ang labi. Ba't ganun? Nararamdaman niya pa rin ang lasa ng halik nito. Iiling-iling siya na itinuloy ang pagligo.
Pagkatapos ay tinungo niya agad si Mr. Montero sa silid nito upang kamustahin, pero tulog ang matanda kaya minabuting magtungo sa kusina upang tumulong sa paghahanda ng tanghalian. Sakto naman at nadatnan niyang kasalukuyang nagluluto si Ate Zenny. Nakita ko kayong magkasama ni Sir Dos kanina, Mendy. Pinapaalalahanan lang kita ha. Walang babaeng nagtatagal kay Sir. Sayang ka at paniguradong paiiyakin ka lang niya. Saad ni Ate Zenny. Napasulyap siya sa babae. Ganito ba nito kakilala si Dos para husgahan ng ganun? Naisip niyang baka nasa babae din ang problema kaya hindi nagtatagal ang relasyon ng mga ito kay Dos. Kanina, iba ang nararamdaman niya habang kasama ang lalaki. Mahal niya si Dos kahit ano pa ito. Mabait naman po si Sir Dos. Pagtatanggol niya, kaya naman napatingin ito sa gawin niya. Bago mo sabihin yan, Mendy, kilalanin mo muna. Bago ka pa lang dito. Mas okay pa nga siguro kung si Sir Third. Hindi sakit sa ulo. Mabait na apo at anak ng mag-asawang Montero. Maya-maya ay may tumikhim sa kanilang likuran. Kapwa pa sila napalingon at nagulat pa si Ate Zenny dahil si Dos yun. Agad siyang nag-iwas ng tingin dahil naka-boxer short lang ang lalaki at wala man lang itong suot na pang-itaas. Sir, gusto niyo na po bang kumain? Tanong ni Ate Zenny sa amo. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang umiling si Dos pero sa kanya ito titig na titig habang papalapit sa malaking ref. Naalala na naman niya ang halik nito kanina kaya kinabahan na naman si Mendy. Pa-slow motion itong kumuha ng tubig sa ref at lumapit sa kanya. Ramdam niya pa rin ang titig ni Dos mula sa pagkuha ng baso at sa pagsali nito ng tubig maging ang sunod-sunod nitong paglagok. Hindi niya maiwasang wag itong lingunin. Pansin niya kaagad ang nakakaakit nitong ngiti. Ate Zenny, gusto ko si Mendy ang maghahatid ng lunch ko sa kwarto. Bago tumalikod ay saad nito. Sir, hindi naman katulong si Mendy dito, baka nakakalimutan niyo. Pahabol ni Ate Zenny. I don't care. Sagot lamang nito. Napatingin naman sa gawin niya ang maid. Tignan mo, kursunada ka ni Sir. At iisa lang ang ibig sabihin nito, Mendy. Ikaw ang sunod niyang target, kaya hindi ikaw ang maghahatid ng lunch niya. Pagalit nitong Saad. Sino naman Ate Zenny? Tanong niyang nag-aalala itong magalit sa kanya. Ako na, sasabihin ko na lang na busy ka. Mabuti pa siguro doon ka muna sa kwarto mo at ako nang bahala dito. Hala, pumasok ka na sa kwarto mo. Pagtataboy nito sa kanya. Napilitan na lamang siyang pumanhik sa taas kahit naiinip siya sa kanyang silid. Sinilip niya muna si Mr. Montero, subalit tulog pa rin ito. May 1 oras pa bago ulit uminom ang matanda ng gamot, kaya pumasok na muna siya sa kanyang silid at minabuting tawagan ng magulang para kamustahin. Nang dumating ang tanghalian, oras na para uminom ng gamot ng matanda. Paglabas ng kanyang silid ay saktong naulinigan ng papalayong ugong ng sasakyan ni Dos. Umalis itong hindi nagtatanghalian. Bakit kaya? Hay, bakit ba siya nag-aalala ay hindi naman niya ito boyfriend? Nagkibit balikat na lang siya at tinungo ang silid ng amo. Tol, wala naman akong kinalaman dyan. Ako pa ba susulutin ko? Pambihira ka naman oh. Nasa gate pa lang si Dos, dinig niyang sumisigaw si Aldrin. Kita niya rin ang pagsuray nito sa damuhan nang malakas itong suntukin ni Jacob. Si William ang umawat agad sa kaibigan. Ito ang tumawag sa kanya kaya napasugod siya sa bahay ng barkada. Mabilis ding nagpakawala si Aldrin ng suntok at tumama iyon sa panga ni Jacob. Kapwa galit na galit ang dalawa at gustong magpatayan. Sige, sugod! Matapos bumunot ng baril ni Jacob, itinutok ito sa sintido ni Aldrin. Sa halip na matakot, bumunot din ng baril si Aldrin pero naunahan ito ni Jacob. Nadaplisan ng lalaki sa braso. Ganon din si Jacob nang gumanti si Aldrin. Tama na yan! Malakas na sigaw ni Dos pagbaba ng sasakyan dahil hindi maawat ni William ang dalawa. Kapwa sa puwang tinamaang braso. Tol, salamat at dumating ka. Ani William sa kanya na pinagtig-isahan na nilang hawak sina Aldrin at Jacob. Ano bang problema niyo't gusto niyong magpatayan? Tanong ni Dos na naiinis na rin dahil ayaw pang magpaawat ni Jacob kahit sugatan na.
Papatayin ko siya, Dos. Pinatos niya si Kensley. Dahil sa kanya iniwan ako ng GF ko. Hinding-hindi ko siya mapapatawad. Galit na galit si Jacob na halos maglabasan ng mga ugat sa leeg. Natahimik naman si Dos dahil siya lang naman ang rason kung bakit hindi na nagpakita pa sa kanila si Kensley. Na-trauma lang naman ng babae sa ginawa niya. Babae lang yung pinag-aawayan nyo. Jacob, alalahanin mong matagal na tayo magkakasangga. Huwag niyong hayaang babae lang naman ang maging rason para mabuwag tayo. Baka naman kasi ayaw na ni Kensley sa'yo. Pagkuway inakbayan niya si Jacob. Tol, matagal ko nang nais sabihin to pero nakita kong may ibang lalaking kasama si Kensley. Hindi kanya talaga totoong mahal kaya hayaan mo na siya. Pinayuhan pa ito ni Dos na kalimutan na ang babae dahil hindi ito karapat-dapat pa sa lalaki. Pero ang totoo, nais niya lang makalusot sa ginawa niya. Siya man ay hindi nagugustuhing magkita pa si Kensley at Jacob dahil baka magsumbong pa ito sa kaibigan. Mabuti na lang at napagbati niya pa rin sina Aldrin at Jacob pagkatapos ay tsaka niya tinawagan si Kensley. Makikipagkita siya sa babae. Nais niya lang itong tuluyang patahimikin. Nakailang ring din ito bago sumagot. Si Dos ito. Magkita tayo at hihintayin kita dito. Huwag mo na akong guluhin pa, Dos. Dahil oras na magsalita ako sa kulungan ng bagsak mo. Patahimikin mo na ako. Sigaw na nito na umiiyak sa kabilang linya bago ibinaba ang tawag. Bahagya siyang napangisi. Solved na ang kanyang problema. Paniguradong mananahimik na ito for life. Sunod niyang tinawagan na yung anak ni Mayor na nakilala niya sa Maynila. Ang kanyang susunod na target. Swerte naman at nakipagkita si Sheila sa kanya kinahapunan pagkatapos pa ng klase nito. Wala silang relasyon at wala siyang balak na ligawan ng babae. Kundi, nais niya lamang itong makasama sa kama. Ano nga ba ang lasa ng anak ng mayor? Yun ang tumatakbo sa utak ni Dos ngayon habang nakikita ang babae palabas ng campus. Hi! Bati niya sa magandang dalaga nang lumapit sa kanya. Sinundo niya ito sa isang exclusive school dito sa bayan kung saan nag-aaral ang babae. Hi Dos, I'm glad to see you. Ang cute ng ngiti nito na lalong nagpasabik sa kanya. Sakay na. Kakain muna tayo then dadalhin kita sa bahay. Ipakikilala kita sa mga kapatid ko. Then sa aking abuelo. Tsak, matutuwa yun. Wika ni Dos pero wala iyong katotohanan. Excited ako makilala ang family mo, Dos. I'm sure mababait sila dahil mabait ka. Habang papasakay at inaalalayan ito ay saad ni Sheila. Bilang reaksyon ay ngumiti lamang siya. Dumaan sila sa isang mamahaling restaurant upang kumain. Napag-alamanan niyang nag-iisang anak si Sheila, kaya mahahalatang gwardyado ito ng magulang. Panay kasi ang tawag ng ama nito sa cellphone at pinauuwi na ang dalaga habang sila'y kumakain. Sorry, medyo mahigpit si Dad. Ayaw niya muna ako mag-boyfriend habang nag-aaral. Hinging pa umanhin ni Sheila sa kanya sa madalas na pagtawag ng ama nito. Okay lang, naiintindihan ko naman. Gusto ko makilala ang magulang mo para makapagpaalam naman akong ligawan ka. Wika ni Dos. Huwag na, Dos. Tiyak na hindi tayo papayagang magkita. Malungkot nitong Saad. Alam mo bang 3 days akong grounded nang sumama kina Janet sa bar? Para akong batang ituring ni Dad. Malungkot nitong dagdag. Ginanap niya ang palad nito. Don't worry. Walang makakaalam na magkikita tayo, okay? Kumain ka na. Nasisiyahan niyang pinisilang malambot nitong palad. Ngumiti ito tsaka nagpasalamat sa kanya. Sa kotse habang kinakabitan ng seatbelt ay napatingin siya sa pinkish nitong lips. Nagpaka-gentleman muna siya kahit na gustong-gusto niya na itong sunggaban ng halik. What's wrong? Nagtataka marahil si Sheila kung bakit natitigilan siya habang nakatitig dito. Napakaganda nito't napakakinis at gusto niyang lagyan ng marka ang buong katawan nito sa pagkakataong iyon. Dos, may problema ba? Hindi siya nagsalita kundi hinawakan ito sa magkabilang pisngi. Hindi nga pala siya gentleman. Hindi niya kayang magkunwari. Siniil niya agad ng halik ang pinkish nitong labi na tila ba tanging siya pa lamang ang nakakaangkin. Marahas itong napasinghap sa gulat at naiawang ang labi at bahagya din siyang naitulak pero gigil niyang naisandal sa headboard ng sasakyan ng dalaga
at lalong kinuyumos ng halik sa labi. Pigil ang dalawang kamay para hindi na ito makapanulak pa hanggang sa kalaunan ay tila nang hina ito at unti-unting nagugustuhan ng halik niya. Pagkatapos ay umikot siya sa kabilang bahagi ng kotse. Sa halip na iuwi sa kanilang bahay, dumaan na muna sila sa isang bar. Umorder ng mamahaling alak. Alam niya kasing umiinom din ng babae. Pasado 8:00 ng gabi, narinig ni Mendy ang paghinto ng sasakyan ni Dos sa garahe. Siya na sana ang magbubukas ng malaking pinto, subalit naunahan siya ni Ate Ning. Inintay niyang makapasok ang lalaki upang matigilan dahil may kasama itong babae. Tila lasing si Dos dahil inaalalayan ng kasama. Madilim sa parting kinatatayuan niya kaya hindi siya nakita ni Ate Ning nang dumaan ito. Dumako ang dalawa sa sofa at parang nadurog ang puso niya pagkakita sa dalawang naghahalikan. Nakaupo si Dos sa sofa at kandong nito ang babaeng kasama. Maya-maya ay may yabag siyang narinig sa may hagdan. Si Third iyon ang lingunin niya. Pagkuway patay mali siyang tumalikod na tinungo ang kanyang silid. Mabigat na mabigat ang kanyang kalooban sa nasaksihan kanina. Bakit parang nasaktan siya sa nakita kahit wala naman silang relasyon ng lalaki? Bakit pa siya magugulat kung sa simula pa lang sinabihan na siya ng mga katulong kung anong klaseng lalaki si Dos? Pero bakit sa kabila nito, naroon pa din ang lihim na pagtangi niya sa lalaki? Malungkot siyang naglinis ng katawan at nagbihis. Itutulog na lang niya ang sama ng loob. Baka bukas, wala na iyon at normal na muli. Naulinigan niya rin ang ugong ng papalayong sasakyan. Baka umalis na ulit si Dos. Wala siyang magagawa sa bagay na iyon. Ngayong napatunayan niya na kung gaano nga kababaero ang lalaki, siguro iiwasan niya na ito at pag-aaralang kalimutan. Kalaunan ay nakarinig siya ng katok. Sino naman kaya yun? Tulog na si Mr. Montero matapos niyang painumin ng gamot at pakainin. Maging ang mga katulong ay tulog na rin siguro. Ganun man, marahan niyang tinanggal ang lock ng pinto upang buksan. Sumalubong kaagad sa kanya ang pinaghalong amoy ng alak at pabango ni Dos. Anong ginagawa nito sa kwarto niya? Dos? Nagulat siya nang dali-dali itong pumasok sa silid niya. Napaatras pa siya sa hindi maunawa ang ekspresyon sa mukha nitong tila galit. Pasuray itong lumapit sa kanya habang inaatake siya ng matinding kaba sa dibdib. Nakadama siya ng pangamba para sa sarili. Hindi niya alam kung saan pupunta. Nang masukol ng pader at wala nang maatrasan, dali-dali siya nitong nilapitan at siniil ng marahas na halik sa labi. Takot naman ang naramdaman niya sa pagkakataong yun habang nanunulak sa lalaki. Pero sobrang lakas ni Dos na tila sinapian ng ibang espiritu. Inipit siya nito sa pader habang pigil ang dalawa niyang kamay. Wala na siyang kawala pa. Wag na wag kang magsusumbong kahit kanino. Kung ayaw mong ulitin ko sa iyo ang ginawa ko. Wika ni Dos pagkatapos ng ginawa sa kanya. Paglabas ng lalaki ay napahagulgol siya ng iyak. Wala nang iniingatan niya. Kinuha na ni Dos. Hindi niya alam kung aalis ba siya or mananatili sa kanyang trabaho. Pero naawa siya kay Mr. Montero. Gulong-gulo ang isip niya at hindi alam ang gagawin. Natatakot siya sa banta ni Dos. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Halos magdamag siyang hindi nakatulog at iniinda ang sakit ng ginawa ni Dos sa katawan niya. Maraming kababaihan ang naghahangad ng mala fairy tale na love story. At syempre, yun din naman ang nais ni Mendy. Sana, pero sa ginawa ni Dos na pagsasamantala sa kanya, naging karumal-dumal ang mala fairy tale na nais niya. Good morning. Napaigtad si Mendy habang inaayos ang pagkain ni Mr. Montero sa komedor. Kahit papaano ay nabawasan na ang pananakit sa kanyang mga kalamnan na iniwang bakas ni Dos kagabi dahil uminom siya ng painkiller. Kung hindi niya gagawin, baka nilalagnat na siya ngayon. Umiwas siya ng tingin sa lalaking bagong dating, si Dos yun. Anong ginagawa nito dito? Bagong ligo ang lalaki, marahil ay may lakad na naman. Sana nga umalis na lang muna ang lalaki dahil natuturete ang utak niya sa isipang nasa loob ito ng bahay katulad ngayon. Napaigtad siya nang hawakan ito ang isa niyang palad. Nakita ni Dos ang takot na reaksyon ni Mendy pagkakita sa kanya. Nagbaba ito ng tingin pero marahan niyang inangat ang mukha nito. Hawak sa baba para magtama ang mga mata nila.
Sisiguraduhin niya lang na hindi ito magsasalita. Kapag nalaman ni Lolo or kahit nino man tungkol sa namagitan sa atin, alam mo na ang mangyayari. Pagkuway pinisil nito ang pisngi at nginisihan. Binitiwan niya lang ito nang makarinig ng yabag papalapit sa kanila. Si Uno iyon at napapatingin sa gawin nilang dalawa. Dali-daling tumalikod si Mendy at iniwan sila ni Uno habang nakarehistro pa rin sa mga mata ang takot para sa kanya. Grabe ka, Dos. Pati yung nurse ni Lolo malala ka na talaga. Seryoso nitong Saad matapos siyang pukulin ng masamang tingin. Bakit ka ba nandito? Di ba dapat nasa Maynila ka't nag-aaral magpatakbo ng kumpanya? Sugo ka ba ni Dad para bantayan ako dito? Asar na Saad niya. Umarko ang ibabang labi ni Uno bago tinungo ang ref at kumuha ng tubig. Tingin mo, pag-aaksihan ka pa ng panahon ni Dad? Wala kang kwentong tao, Dos. Pagod silang intindihin ka. Wala na silang pakailam sa'yo kahit mapariwara ka. Nangaasar ang tono ni Uno at tumalabi yun kay Dos. Mabilis hinaklit sa braso ang kapatid at idiniin sa pader ang mukha nito. Ulitin mo pa yung sinabi mo't papatayin kita. Pananakot ni Dos. Ngumisi naman si Uno kahit na halatang nasaktan. Duwag, bakit hindi mo gawin? Marami ka pang sinasabi. Lalo pa itong inasar ng lalaki. Sus Mariosip naman, Sir Dos. Ano bang ginagawa mo kay Sir Uno? Doon ay nagmamadaling lumapit si Zenny at agad itinulak si Dos. Ano bang problema niyong dalawa Nag-aalala pa nitong tanong. Walang sumagot at basta na lamang tumalikod si Dos. Naiwan naman si Zenny at Uno. Alam mo namang mainit lagi yung ulo niyang kapatid mo, pinapatulan mo pa. Nasaktan ka ba? Tanong ni Zenny kay Uno na nag-aalala rito. Inayos ni Uno ang suot na damit bago ito sumagot. Okay lang ako, Ate Zenny, salamat. Ano bang pinag-aawayan niyo? Nakita ko si Dos kagabi na pumasok sa silid ni Nurse Mendy. Kilala niyo naman si Dos, Ate Zenny, di ba? Galit agad nung sinita ko. Feeling ko may ginawa siya dun sa nurse. Naghihinala niyang Saad. Nasa po ni Ate Zenny ang labi. Huwag niyo na po iparating sa iba. Sisiguraduhin ko muna at hindi pa naman tayo sure. Mauna na po ako. Luluwas ako ng Maynila ngayon. Pagkasabi ni Uno ay tumalikod. Ano bang nangyayari sa mga batang ito? Iiling-iling na bulong ni Zenny habang nag-aalala kay Mendy. Bago lumuwas ng Maynila si Dos, nagbanta pa ito kay Mendy. At oo, aaminin ni Mendy na nakaramdam siya ng takot na totohanin ang banta ni Dos. Kaya ano man ang ginawa ng lalaki sa kanya, mananatiling tikom ang bibig niya. Pero dahil wala si Dos at nasa Maynila, ay bahagyang nakampante ang kanyang kalooban. Sa araw na iyon, abala ang mga maid dahil may darating na bisita. Kasama nga raw ni Third mamaya ang kasintahan nito kaya abala ang lahat sa paglilinis ng mansyon. Ikakasal na raw si Sir Third, di ba ang saya? Dinig niya kay Ate Ning. Ha? Di ba parang wala namang GF itong si Sir Third? Sabi ni Lolet. Abala ang dalawa sa sala nang mapadaan siya upang dalhin sa komedor ang pinagkainan ni Mr. Montero. Talaga? Excited na ako makita ang mapapangasawa ng isa sa mga triplets ng mag-asawang Montero. Sigurado maganda. Tama ka, kaya nga abangan na lang natin. Nagtawanan ng dalawa dahil sa saya. Si Mendy ay napangiti rin. Masaya siya para kay Third. Narinig niya kasi kay Mr. Montero na talagang gusto na nitong mag-asawa ang tatlong apo. Subalit napakalayo para kay Dos na mag-asawa. At si Uno naman, tila wala pa namang plano. Wala pa naman itong dinadala sa bahay na kasintahan. Dumating ang hapon. Kinakailangan nilang bihisan si Mr. Montero ng maayos na damit at paupuin sa wheelchair. Mabuti na lang at naroon si Uno na kadarating lang din galing Maynila. Ito ang bumuhat sa lolo nito hanggang sa komedor. Kaya maayos na itong nakapwesto sa harap ng mesa bago pa dumating si Third kasama ang kasintahan. Naroon siya at inaasikaso ang matanda kaya dinig niya ang pinag-uusapang kasal ng dalawa sa lalong madaling panahon na para bang may hinahabol na oras. Nakilala niya si Maria na kasintahan ni Third. Simple lang at halatang mabait, bagay na bagay sa lalaki. Inggit ang nararamdaman niya dito. Alam niya kasi sa sarili na hindi mangyayari sa kanya ang kasal na inaasam. Malungkot ka yata, iha.
Napansin ni Mr. Montero ang lungkot sa kanyang mga mata. 3 araw ang nakalilipas simula nang gawin ni Dos ang bagay na iyon sa kanya't hindi na nagpakita sa kanya. Nasa Maynila ito at paniguradong ibang babae na naman nasa kandungan at napakasakit nun para sa kanya. Kung dati hindi siya naniniwalang ganun nga ang lalaki, pero ngayon ay alam niya na. Hindi naman po sir. Pinilit niyang umiti. Parang pamilya na sa kanya si Mr. Montero sa araw-araw na pag-aasikaso niya rito. Matanda na ako, magsisinungaling ka pa ba sa akin? Sabihin mo lahat ng gusto mo at ibibigay ko. Pera ba ang kailangan mo? Bibigyan kita. Gusto mo naman ng bakasyon, sige. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay nito at ngumiti sa matanda. Hinahapo kasi ito sa pagsasalit at nag-aalala siya rito. Hindi po ako malungkot, sir. Namimiss mo na ba ang pamilya mo? Pwede kang umuwi muna. Naramdaman niyang kumapit ito sa kanyang palad at tumitig ang malamlam nitong mga mata sa mata niya. Sa pagkakataong iyon, nais niyang ipagtapat sa matanda ang ginawa ng apo nito rito, pero natatakot siyang may masamang mangyari sa matanda at baka hindi nito kayanin. Tumutulo ang luha niya nang lumabas sa silid ni Mr. Montero matapos itong makatulog. Mananatiling lihim ang ginawa ni Dos sa kanya. Ayaw niyang kamuhian ito ng lahat. Nurse Mandy, may nangyari ba? Nag-aalalang tanong ni Uno nang lumapit sa kanya. Pagkakitang umiiyak siya pagkalabas sa kwarto ng matanda. Mabilis niyang pinahid ang mga luha at umiwas ng tingin kay Uno. Wala. Tanging tugon niya at nagmamadaling tumalikod. Naiwan si Uno na nagtatakang nakasunod ng tingin sa nurse ng abuelo. Binuksan niya ang silid at sinilip iyon, pero mahimbing nang natutulog ang matanda. Aalamin niya kung anong nangyayari sa dalaga. Kapag napatunayan niyang may ginawa si Dos sa babae, malalagot ito sa kanya. Balak siyang kunin ni Marian na bridesmaid sa kasal nito, pero tumanggi si Mandy dahil kailangan niyang tutukan si Mr. Montero sa araw na iyon. Maaga pa lang, bago ang kasal ni na Mario na third, ay nakikita niyang hindi okay ang amo. Nahirapan silang isakay ang mahina nitong katawan sa kotse. Nakaantabay siya sa bawat sandali ng kalagayan nito. Kung pwede lang talaga na hindi na lang ito sumama sa simbahan. Ang kaso, gusto nitong masaksihan ang pag-iisang dibdib ng mahal na apo. Samantala si Dos ay galing pa ng Maynila sa mga oras na yun at nandito siya sa hasyenda para umattend ng kasal ni Third. Sa totoo lang, wala naman siyang pakailam sa pag-iisang dibdib ng paboritong apo ng kanyang abuelo. Katunayan, naiinis siya kay Third dahil puro ito kayabangan, akala mo kung sino umasta. At kung masama ang loob niya kay Third, mas lalong masama ang loob niya sa kanyang abuelo sa harap-harapan nitong pagpaparamdam sa kanya na mas magaling si Third sa lahat ng bagay. Sa halip kasi na sa kanya ipamana ang Vista Alegre, ay kay Third nito iyon iniwan, ganoong buhay pa naman ito. Samantala sila ni Uno kinalimutan na. Parang dad niya lang, si Third palagi ang magaling para dito. Simula noong nag-aral sila, palaging si Third ang may award, kaya ito ang palaging pinupuri. Madalas din siyang ikumpara ng ama kay Third at sinasabing bakit hindi niya ito tularan. Pag-aaral lang ang inaasikaso, walang barkada. Para bang siya na ang walang kwentang anak na hindi nito napapansin, kundi ang kanyang mga kakulangan. Para sa mga magulang ay isa siyang inutil na hindi kayang sabayan si Third, kaya pati ang abuelo niya ay si Third ang gusto. Kesyo mabait, masunuri na apo, kaya patutunayan niyang wala siyang kwenta. Pagdating ni Dos sa mansyon, may nakita siyang babaeng nakasilip sa loob ng bahay. Nakuha kaagad nito ang kanyang atensyon. Sexy kasi ang babae, kahit morena ay makinis. Agad siyang nag-buzzer na ikinagulat nito. Nagmamadali din siyang bumaba. Sa unang pagkakataon, kumabog ang dibdib niya sa pagkakatitig sa babae. Para bang sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng matinding paghanga sa kalahi ni Eva. Ang ilan kasi ay puro pagnanasa lang, kaya naman agad siyang nagpakilala sa babae at napag-alamanan niyang mag-a-attend din pala ito ng kasal ni na Marion at ni Third, kaya isinabay niya na patungo sa simbahan. Best friend pala ito ni Marian. Kung sinuswerte nga naman siya, palagay niya ay gusto niya ito. Nang magsimula ang seremonya ng kasal, tanaw ni Mandy ang pagdating ni Dos.
kasama ng isang magandang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Nakita pa niyang inaalalayan itong umupo, bagay na sumusugat sa kanyang puso. Natural na sakit na dati niyang naramdaman sa tuwing makikita itong may kasamang ibang babae. Napagtanto lamang ni Mendy na hindi talaga siya seseryosohin ni Dos at yung nangyari sa kanilang dalawa'y baliwala lang dito at dala lamang iyon ng kalasingan ng lalaki. Pilit niyang ibinaling ang buong atensyon sa ikinakasal at iniwasan na lamang sulyapan ng lalaki para hindi siya masaktan. Nang matapos ang seremonya, lahat sila ay nagulantang habang niyayakap ng bagong kasalang matanda dahil bigla na lamang itong nahirapang huminga. Agad isinugod sa hospital ang matanda, subalit hindi na ito umabot. Sa pangyayaring iyon, wala na siyang iba pang choice kundi ang umalis ng mansyon matapos mailibing ang matanda. Nag-impake siya matapos magpaalam sa mag-asawang Montero, maging sa bagong kasal, pati na rin kina Ate Zenny, Lolet at kay Ate Neng. Dos, pwede ba tayong mag-usap? Lakas loob niyang kinatok si Dos sa silid nito upang magpaalam. May kailangan ka? Malamig ang tono ni Dos bago ibinulsa ang kanyang cellphone. Abala para sa kanya ang babae. Umaasa ba si Mendy na pagkatapos ng namagitan sa kanila ay pakakasalan niya ito? No way. Dos, mahal kita. Hikbi ni Mendy. Kailangan niyang aminin yun sa lalaki kahit wala itong katugunan. Hindi naman niya ibibigay ang sarili kay Dos kung wala siyang nararamdaman dito. Sandaling natigilan si Dos sa pagkakatitig sa kanya bago ito nakakainsultong tumawa. Sorry Mendy ha, kasi hindi kita gusto. Pwede bang kalimutan mo na yung nararamdaman mo para sa akin? Inis na tugon ni Dos bago iniwan ng dalaga at pinagsarhan ng pintuan. Tulala at luha ang si Mendy ang nakatayo sa labas ng kwarto ni Dos. Ang sakit-sakit marinig ang katagang binibitiwan nito. Para iyong punyal na paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Mendy, may nangyari ba? Nag-alala si Uno na bigla na lamang sumulpot kung saan at huli na para ito'y kanyang iwasan. Kita ng lalaki ang pagmamadali niyang punasan ng kanyang mga luha. Wala lang Sir Uno. Maraming salamat nga pala. Nakapagpaalam na ako sa lahat. Sa'yo na lang ata hindi. Sige po, aalis na ako. Binuhat niya ang kanyang bag na pinaglalagyan ng kanyang mga gamit. Ihahatid na kita. Inagaw yun ni Uno sa kanya. Wag na sir, salamat na lang. Hindi ka na iba sa amin, Nurse Mendy. Abala lang si Ma'am and Dad dahil nagluluksa sa pagkawala ni Lolo. Hayaan mo na kahit sa huling pagkakataon para kay Lolo. Magawa ko ito. Nagpatiuna ang lalaki sa labas, tuloy-tuloy sa kotse at isinakay ang kanyang bag. Wala na siyang nagawa at napilitang sumakay na lang sa kotse. Total kamukha ito ni Dos, iisipin niya na lang na kahit sa huling pagkakataon, nag-abala itong ihatid siya. Alam kong may ginawa sa'yo si Dos, pero natatakot kang magsalita. Sabihin mo sa akin at ako nang bahala sa kanya. Untag ni Uno habang mabilis na nagmamaneho. Narinig niya kanina ang pinag-usapan ng dalawa at malinaw sa kanyang pandinig na may nangyari sa mga ito. Batid niyang pinuwersa ito ni Dos. Umiling si Mendy. Nababasa ko sa mga mata mo kahit hindi ka magsalita. Sabi pa ni Uno, mahal ko ang kapatid mo. At kung ano man ang ginawa niya sa akin ay ginusto ko yun. Kalaunan ay inamin niya rin ang katotohanan. Sinasabi ko na nga ba? Bulalas ni Uno. Please, hayaan mo na siya. Kasalanan ko naman Kaya kung maaari, huwag mo nang sasabihin kahit kanino. Umiiyak na pakiusap ni Mendy sa lalaki. Hindi tumugon si Uno, subalit galit ang naramdaman niya sa kapatid. Tahimik ang naging biyahe nila hanggang sa pumasok ng kamay nilaan ang kanyang kotse. Kinabukasan, umuwi si Uno sa hasyenda upang kitain lamang si Dos. Pero ang magaling na lalaki ay wala pala sa mansyon. Sa pagkakataong iyon ay nalaman niyang may kinalolokohan na naman itong bagong babae, si Charlotte na kaibigan ni Marian. Nang magkita ang dalawa ay sinundan niya ang mga ito. Kinuha niya lang ang address ng bagong kinalolokohan ni Dos. Hindi niya hayaan pang makapanloko itong muli. Hi, kanina ka pa? Tanong ng babae na hindi niya nakilala. Akala marahil nitong siya ay si Dos. Sinamantala niyang tunguhin ito
habang abala ang kapatid sa ibang bagay. Sinuyod niya ito ng tingin at alam niyang titikman lang ito ni Dos sa tiiwan. Si Uno to, kapatid ni Dos. Alam kong hindi mo napansin pero niloloko ka lang ni Dos dahil may GF siya. Napakunot noon naman ito sa kanyang sinabi. May GF si Dos? Bulalas ng babae, halatang wala din itong alam. Yes, hindi lang isa kundi marami. Kaya kung ako sa'yo, layuan mo siya habang maaga pa. Napataas naman ang kilay ni Charlotte sa sinabi ng lalaki. Narinig na kasi niya kay Maria na babaerong araw itong si Dos. Wala naman siyang alam sa lalaki at syempre, pangarap niyang makapag-boyfriend ng mayaman at yummy tulad ni Marian. Kaya nga, balak niya nang sagutin si Dos. Pero dahil dalawa na ang taong nagsabi sa kanya tungkol sa bad side ng lalaki, hindi na, maghahanap na lang siya ng iba. Nginitian ito ng dalaga. Ikaw Uno, may GF ka na ba? Desperadang tanong ni Charlotte. Ha? Bakit napunta sa akin ang topic? Namumula ang dulo ng tenga nito. Sagutin mo yung tanong ko, may GF ka na ba? Oo at hindi lang naman ang isasagot mo. Inis na saad ni Charlotte at may kasama pang irap. Napakamot ng bahagya si Uno sa kanyang ulo. Mukhang mapapasabak siya. Wala pa. At tubilin niyang tugon. Lumapit si Charlotte nang nakangiti at ikinawit ang braso sa kanya. Simula ngayon, boyfriend na kita. Tayo na babe ha? Ngiti ni Charlotte kay Uno. Nag-blush naman ang lalaki at napakagat sa ibabang labi. Lagot na. Bulong ng isip ni Uno. Pasado 6:05 ng hapon, nakita ni Uno na pormadong bumaba si Dos sa mula sa pangalawang palapag ng bahay. Masama niya itong pinukol ng tingin. Alam niyang pupuntahan ito si Charlotte kaya palihim siyang nagpadala ng mensahe sa babae. Babe, papunta dyan si Dos. Aniya sa ipinadalang mensahe at oo, kasintahan niya na ang babae. Mas okay na yun kaysa mabiktima ito ng lalaki. Okay babe, I love you. Wala pang isang segundo ay sumagot si Charlotte. Daig pa niya ang teenager na kinilig at hindi mapigilang mapangiti bago muling nagtipa ng mensahe. I love you too babe. Hindi niya alam kung kalokohan na patulan niya si Charlotte pero sa tingin niya madali naman itong mahalin. Nang mapatapat sa kanya si Dos, masama siyang tinignan. Sinalubong niya ang mga mata nito ng masamang tingin bago tinungo ang kanyang silid. Hindi gusto ni Dos na makita ang kapatid sa mga sandaling yun. May pakiramdam siyang may ginawa itong hindi maganda at kinutuban siya. Nakita niya ito noong nakaraang araw na hinatid si Mendy at hindi siya natuwa sa ginawa nito. Gusto ba nitong magpakabayani? Sasaluhin ng babaeng tinikman niya lang. Iiling-iling si Dos na tinungo ang kanyang nakagarahing sasakyan. Pupuntahan niya si Charlotte para ligawan. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang manligaw. Pero iyon ang nais ng puso niya, ang suyuin ng dalaga. Subalit pagdating niya sa bahay nito, sinabi ng ina ni Charlotte na saktong kaalis lamang daw ng anak, pabalik na ng Maynila dahil doon nagtatrabaho ang dalaga. Ba't wala naman itong nabanggit sa kanya? Inis na naibalibag ni Dos ang hawak na bulaklak para sa dalaga. Susundan niya ito sa Maynila or kahit saan ito nagpunta. Lingid kay Dos, nasa loob lang ng bahay si Charlotte at sinusundan ng tanaw ang papalayong sasakyan ni Dos. Salamat Nay, ang galing mong umakting, pwede na kayong artista. Kuhang-kuha mo yung inis ni Dos. Saad niya at humagikgik. Ang ina naman niyang kinuntsaba ay siya'y inirapan. Gusto kasi nito si Dos para sa kanya dahil nga mayaman daw pero hindi nito alam na sila na ni Uno. Lalong napangiti ang dalaga sa isiping yun. Kinikilig na naman ang beauty niya. Agad niyang pinadalhan ng mensahe si Uno na nakaalis na si Dos sa kanilang bahay. Okay babe, papunta na ako dyan. Chatback ni Uno kaya nagtitili si Charlotte sa sobrang kilig. Namimilipit ito habang hawak ang cellphone at kulang na lang batuhin siya ng ina sa pagtataka. Dali-dali niyang tinungo ang silid at nagpaganda para sa kanyang kasintahan. Nang dumating si Uno ay agad ipinakilala sa kanyang ina. Namamangha ito pagkakita kay Uno pero agad pinatuloy ng mapag-alamanan na kapatid lang pala ito ni Dos. Katunayan, ipinaghanda pa ng merienda ang lalaki. Sa sala ay inanyayahan ito ni Charlotte na umupo.
May pa-chocolate at flowers pa si Uno. Hindi kasi siya nanligaw kay Charlotte. Instant GF niya na ito kaya nga kahit late ay inihahabol niya. Nag-abala ka pa babe pero thank you ha, ang sweet mo naman. Dama ni Uno ang pamamawis ng kanyang noo nang hawakan ni Charlotte ang kamay niya. Sa edad niyang ito hindi pa siya nagkaka-interes sa babae pero hindi niya matatanggihan si Charlotte kahit na alam niyang malaking gulo ang pinasok niya dahil si Dos ang kanyang makakalaban. Ba't parang nilalamig ang kamay mo babe? Nag-aalalang tanong ni Charlotte. Babe, pasensya ka na ha. Berhen pa kasi tong kamay ko. Wala pang babaeng nakakahawak. Ikaw pa lamang. Kiming tugon ni Uno habang tagatak ang pawis. Ang lakas ng tawa nito sa kanyang sinabi. Kung gaano kasi kabilis si Dos sa babae, siya namang takot niya sa mga ito. Sa kanilang tatlong magkakapatid, siya lang ang hindi pa nagkajowa. Puro barkada kasi siya. Lalo na nang malulung sa bisyo, alak at sigarilyo. Yung wala siyang alam gawin, kundi ang magpapasaya sa kanya. Pero nang mamatay ang abuelo, tsaka niya lang na-realize na dapat hindi sinasayang ang buhay sa mga walang kabuluhang bagay. Sa libing ng abuelo'y nangako siya sa puntod nito na magbabago at humingi ng tawad sa mga pagkakamaling naipakita niya noong ito'y nabubuhay. Malaki ang panghihinayang niya dahil hindi niya napahalagahan ng mga sandaling pwede pa itong makasama. Pero ngayon sa pagbabago niya, sigurado siyang kasama dito ang babaeng katabi niya sa upuan ngayon. Walang iba kundi si Charlotte. Ginabi ka na anak. Bungad ng ina ni Mendy nang mapagbuksan siya ng pintuan. 5 buwan na ang matuling lumipas. 5 buwan na rin ang kanyang tiyan. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang hospital at tinyatyaga ang iilang buwang ipapasok niya bago mag-file ng leave sa kanyang panganganak. Malaki-laki rin na makukuha niya sa kanyang SSS kapag nag-apply ng maternity loan at malaking tulong para sa kanyang mga anak. Oo mga anak, dahil triplets ang mga iyon. Hindi na siya umaasang masusustentuhan ni Dos ang mga anak niya dahil kahit kailan, hindi naman ito nagka-interes sa kanya. Oo inay, hindi pa kasi ako na ibabalik sa dati kong shift. Paliwanag niya habang nagbibless dito. Dati, 8 hours ang duty niya pero ngayon na straight siya. Magbihis ka na't ipaghahain kita. Kinuha nito ang dala niyang bag. Salamat nay, si Itay nga pala. Tanong niya habang hinuhubad ang blazer. Ayun, tulog na at medyo nakainom. Birthday kasi nung kumpare niya. Iniwan na siya nito at tinungo ang kusina upang makapaghain. Ipinagpapasalamat na lang ni Mendy na sa kabila ng pagiging disgrasyada niya, natanggap pa rin siya ng mga magulang. Sayang lang at hindi na siya nakabawi pa sa mga sakripisyo. Bagkus, naging pabigat pa siyang lalo sa mga ito. Nahaplos niya ang malaking tiyan. Kung hindi man siya nakuhang mahalin ni Dos, baka sa mga anak niya ay hindi siya mabigo. Sa triplets na lamang niya ibubuhos ang buong pagmamahal para kay Dos. Hangad niya na sana magbago na ang lalaki at makita na nito ang tamang landas. Na sana makilala ng lalaki ang babaeng magmamahal ng totoo rito at mamahalin din ito. Miss Silanon, pauwi ka na ba? Boses ni Jason mula sa likuran ni Mendy. Katulad niya ay nurse din. Ang pinagkaiba lang nila ay bago lang ito. Mag-iisang buwan pa lang sa pinapasukang hospital si Jason at napapansin niya ang madalas na paglapit nito sa kanya. Oo sagot niyang abala sa pag-aayos ng mga gamit. Nakapag-out na siya at bihis na rin. Obvious na pauwi na siya at 10:00 na ng gabi. Sumabay ka na sa akin. Presinta ni Jason. Salamat na lang. Napapansin kong hindi ka sinusundo ng asawa mo. Nag-aalala ako sa'yo, buntis ka pa naman. Wika ng lalaki. Walang nakakaalam tungkol sa pagiging biktima niya sa lalaking mapaglaro kaya ang lahat ay puro haka-haka kung may asawa nga ba siya or wala. Madalas kapag nasa hospital siya, more on trabaho lamang ang kanyang inaasikaso. Mas gusto niyang mapag-isa dahil takot siya sa mga tanong ng ilan tungkol sa kanya dahil nasasaktan siya. Hanggat maaari, ayaw niya nang maalala pa ang mapait na sinapit sa kamay ni Dos. Salamat na lang Jason, okay lang ako. Isinukbit niya na ang bag at ito'y tinalikuran. Hindi ako masamang tao, Miss Silanon. Bukod sa'yo, wala akong ibang kinakausap dito.
Sa'yo lang ako komportable. Pwede ba tayong maging magkaibigan? At kahit hinabol pa siya ni Jason, hindi niya na ito pinakinggan. Ni minsan ay hindi niya na ninais pang magkaroon ng ugnayan sa kahit na kanino, lalo na sa mga lalaki. Araw-araw, parusa para sa kanya ang sakit na pambabaliwala ni Dos sa kanyang damdamin. Masakit na ipinagtapat niya ang nararamdaman para dito ng walang katugunan. Pagdating sa labas ng hospital, nanghihina siya dahil sa kapaguran. Napahinto ang dalaga sa paglalakad nang makadama ng hilo at tila nagdilim ang kanyang paningin. Ngunit bago siya nabuwal ay dama niyang may mga bisig na sumalo sa kanya. Nang magkamalay si Mandy ay nasa loob na siya ng isang private room. Nakatayo si Jason sa kanyang paanan at nandoon din si Nurse Yuri at si Doc Ranelo. Kasi naman Mandy, need mo rin kayang magpahinga no? Buti na lang nandoon si Jason at nakita ka. Si Yuri iyon na halatang nag-aalala sa kanya. Sinabi ko nang ihahatid ko ayaw pa eh. Napansin ko kasing namumutla siya at nag-worry ako kaya sinundan ko siya. Sabad ni Jason. Mandy, kailangan mo ng vitamins. Masyadong mababa ang dugo mo. Si Doc Ranelo ang nagsalita. Salamat Doc. Salamat din Jason at sayo Yuri. Wika niya sa mga ito. Ano ka ba? Pamilya na tayo dito. Mag-leave ka na kaya muna. Ako ang nahihirapan sa'yo eh. Bumalik ka kapag nakapanganak ka na. Muli ay si Nurse Yuri. Naku, hindi pwede. Ano namang ipapakain ko sa mga anak ko? Naiiyak niyang wika. Nagkatinginan ng mga ito bago siya binalingan. Ngayon ay alam na ng tatlo na isa siyang disgrasyadang ina. Napansin niya agad ang awang rumihistro sa mga mata ng mga ito. Siya naman ay nilakasan ng loob na wag maiyak. Matagal niya nang tanggap ang katotohanan iyon. Sa nangyari kanina, hindi na siya nakatanggi pang ihatid ni Yuri at Jason. Sa loob ng kanyang silid niya lang hindi napigilan ng pagpatak ng kanyang luha. Binalot na naman kasi siya ng matinding kalungkutan. Kahit napilit na wag isipin si Dos. Kusa itong sumisiksik sa kanyang isipan. Sa muli, nasasaktan na naman siya. Sa mga sandaling yun, ay nasa bar si Dos at naglalasing. Nabigo siyang makuha si Charlotte mula kay Uno. Huli na natuklasan niyang niloko siya ng kapatid at pinagkaisahan ng dalawa. Kinuha nito ang babaeng gusto niya. Ang babaeng inakala niyang madadala sa harap ng dambana. Pero nagkamali siya. Pagbabayaran ni Uno ang ginawa nito sa kanya. Umuwi siya sa bahay pero nanatiling nakamasid sa loob. Anniversary ngayon ng kanyang mga magulang. At natatanong niya sa loob ng kanyang kotse na nagkakasiyahan sa loob ng mansyon. Naroon ang mag-asawang Third at Marion. Ganon din si Uno at Charlotte na ipinakilala pang kasintahan sa kanyang mga magulang ang kasamang babae. Bali wala siya sa kasiyahan. Talagang wala nang pakailam sa kanyang mga ito. Nagngingit-ngit siya sa galit at gustong sugurin si Uno pero ayaw niyang makagawa ng eksena sa ngayon. Ilang araw nang hindi siya nagpapakita sa mga ito at mukha namang hindi siya kawalan. Mas masaya pa nga ang lahat. Selos na selos siya ngayon habang nakikita si Charlotte kasama ang kanyang mga agaw na kapatid. Pagkamuhi na lang ang natitira sa puso niya ngayon para kay Charlotte na pinaglaruan siya at pinaasa. Pagsisisihan itong minsan siyang niloko. Galit niyang pinagsususuntok ang manibela ng kanyang sasakyan dahil sa hindi makontrol na galit. Hindi siya makapaniwala na sa unang pagkakataon, mabibigo siyang makuha ang babaeng gusto niya. Hindi siya papayag. Pagsisisihan ni Charlotte na mas pinili nito si Uno kaysa sa kanya. Maya-maya, pinasibad na niya ang kanyang sasakyan. Pagpaplanuhan niya pa kung paano mapapasa kamay ang babae. Tumuloy muna siya sa kanyang kondo. Samantala, gabi na nang maihatid ni Uno ang kasintahan sa tinitirhan nito sa bahay ng tiyahin. Welcome naman siya rito dahil naipakilala na siya sa tiyahin ng nobya. Paano babe, kita tayo bukas ha? Pasok ka na. Habang iniyahatid sa may gate ang kasintahan ay saad ni Uno. Siya na rin ang nagbukas ng gate. Malalim na ang gabi Uno. Dito ka na lang kaya matulog, nakainom ka pa naman. Ani Charlotte na naglalambing sa nobyo at pahilang ipinasok sa loob ng bahay. Babe,
Sure ka ba na pwede ako sa kwarto mo matulog? Nakangisi ang lalaki at may pilyong reaksyon sa mga mata. I'm sure naman na wala kang gagawin sa akin. Irap ni Charlotte. Sana nga meron. Pabulong na wika pa niya. Kung ganoon, sige. Malawak ang ngiti nitong inakbayan si Charlotte papasok sa loob ng bahay. Tia, dumating na ho ako. Wika ni Charlotte pero walang tugon. Maaaring nasa silid na nito ang tiyahin. Maaga kasi itong bumabangon para magluto. Katuwang siyang nagpapatakbo sa maliit nitong kantin. Si Nemya naman ang nag-iisang anak sa nasirang asawa ng tiyahin ay maaaring tulog na rin. Pagpasok sa kwarto, inayos agad ni Charlotte ang kama. Kumuha din siya ng malaking t-shirt na pwedeng pagbihisan ni Uno. Sa baba na lang siguro ko higa, babe. Nagpapaalam nitong wika. Ha? Hindi naman kita gagahasain, no? Kung sakali man na hindi ko mapigilan ang sarili ko, pananagutan din kita. Wika ni Charlotte habang kinukuha ang towel na nakasabit sa pinto ng kanyang silid. Are you kidding me? React ni Uno sa kanyang tinuran na parang hindi makapaniwala. Naku, hindi Magbihis ka na nga pala. Maglilinis lang ako ng katawan. Pagkuway nag-iwan ng matamis ng ngiti si Charlotte sa nobyo. Si Uno naman, napatingin sa white t-shirt na iniwan ni Charlotte sa gilid ng kama nito para kanyang pagbibihisan. Kinuha niya yun at inamoy. Napangiti pa siya dahil napakabango. Napakibit balikat siya bago hinubad ang suot na polo pagkatapos ay itinabi muna. Kumuha siya ng kumot tsaka nagsapin sa sahig. Hindi niya nais galawin si Charlotte hanggat hindi sila na ikakasal. Gusto niyang malinis itong iyaharap sa altar kaya wala dapat mangyari sa kanila. Matapos mag-half bath ni Charlotte, napangiti siya paglabas dahil nakita niya ang boyfriend na natutulog sa sahig. Napaka-gentleman talaga ni Uno, kaya nga kampante siyang patulugin ito sa loob ng kanyang silid. Tumabi siya ng higa sa lalaki matapos suklayin ang mahabang buhok niya. Inamoy-amoy pa niya ang boyfriend dahil nakakaadik ang bango nito, amoy mayaman. Good night, babe. Matapos kintala ng halik sa pisngi, natulog na rin siya sa tabi nito habang nakayakap sa nobyo. Mukha yatang umiiwas ka sa amin, Dos. Panguuyam na tanong ni Jacob sa kanya nang magpakita siya sa kanyang barkada. Halos ilang buwan nang hindi sila nagkita-kita at sinadya niya yun. Namumula ang mga mata habang naninigarilyo si Jacob kasabay ang paghit-hit nito ng bawal na gamot. Si Aldrin ay lasing na maging si William at may hawak pang tigi-isang bote. Abala siya sa pagpaplano kung papaano sisirain ang magandang relasyon ni na Charlotte at Uno kaya wala siyang panahon na makipagkita sa mga ito. Busy ako. Tipid niyang tugon. Wala siyang balak magpaliwanag kay Jacob. Nag-abot agad ito sa kanya ng bawal na gamot na hinahanap-hanap na ng kanyang katawan na kung minsan hindi niya na makontrol ang sariling isipan. Para siyang nasa alapaap at walang pakiramdam ang buo niyang katawan. Naanimo tanging utak niya lang ang gumagana, subalit tulog ang kanyang katawang lupa. Inabot niya iyon at binuksan bago umupo sa tabi ni Aldrin. Nakausap ko na si Kensley, sabi ni Jacob sa kanya at halatang inaabangan ang kanyang reaksyon. Sa totoo lang ay natigilan siya sa ginagawa niya. Nang magangat ng paningin, nakita niyang nang uusig sa kanyang tingin ng tatlo. Si Jacob ay galit na galit at nagbabaga ang mga mata. At alam ko na ang totoong rason kung bakit siya natakot magpakita sa akin, sa amin, at lalong-lalo na sa iyo, Judas. Kasabay noon ay ang mabilis nitong pagtayo at pagtalamsik ng mga bagay-bagay sa ibabaw ng mesa. Alerto naman si Dos na sinalo ang suntok nang magpakawala ito pero may kasunod iyon ng mas malakas na suntok upang tamaan siya sa panga. Tumalsik ang hawak niyang gamot at iyon ay natapon. Sina William at Aldrin ay tahimik lamang. Alam niyang kakampi ito ni Jacob, lalo at napagbintangan si Aldrin sa kagagawan niya. Lumaban si Dos sa abot ng kanyang makakaya. Nagpaulan siya ng suntok at sinalo ni Jacob iyon bago sumuray. Walang iya ka, Dos. Pati GF ko tinalo mo. Wala kang kasing sama. Magkaibigan pa naman tayo. Itinuring kitang kapatid.
papatayin kita. Gigil na gigil itong sumugod sa kanya, hawak ang isang patalim. Dahil dito, nagdilim ang kanyang paningin. Nagpambuno silang dalawa ni Jacob at niwalang nais umawat kina Aldrin at William na para bang nasisihan silang panoorin. Wala nga namang pake ang mga ito, matira matibay eka nga. Sinikap niyang maagaw ang patalim kay Jacob at nagtagumpay naman siya. Panandalian siyang nawala sa sarili dahil pagkatapos nun, napaluhod si Jacob at dugo ang bumulagta sa simento. Nagtatawanan pa ang mga lango na sina William at Aldrin sa nakita. Siya ay pasuray na lumabas at tinungo ang kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, tuliro ang kanyang utak hanggang sa pumasok sa kanyang isipan si Third. Hindi siya pwedeng makulong. Sa lumang bodega ay nakipagkita siya kay Third at ito ay nilinlang. Nagkunwari siyang si Uno. Oras na para gantihan niya ang kapatid niya na kanyang kinamumuhian. Tumawag din siya ng mga pulis upang si Third ang madakip at nagtagumpay nga siya. Pagdating ni Third, pinatulog niya ito at nilagay sa kamay ang punyal na ginamit niya kay Jacob. Nagdidiwang pa ang kanyang kalooban habang pinoposasan ito ng mga pulis. Sunod noon, umuwi siya upang takutin si Uno. Wala itong nagawa matapos tutukan ng baril at sinunod ang kagustuhan niyang magkunwaring si Third. Pagkaalis nito, tinungo niya si Charlotte. Ang matagal niya ng balak na masama ay gagawin niya sa dalaga. Pagkatapos, tsaka siya magpapakalayo ng tuluyan kung saan hindi siya masusundan ng mga pulis sakaling mapatunayan ni Third na hindi ito ang may sala. Matapos sunduin si Charlotte, dinala niya ito sa kondo ni Uno at doon pinagtangka ang pagsamantalahan. Subalit dumating ang mga agaw niyang kapatid bago pa man siya tagumpay sa kanyang balak. May kasama itong mga pulis at sinabi ng kapatid na siya si Dos at ang totoong may sala. Hindi siya magpapahuli ng buhay sa mga pulis, kaya nanlaban siya. Inagaw niya ang baril ng isang pulis at itinutok sa mga ito, subalit may humampas sa kanyang likuran para mawalan siya ng malay. Pagkagising, nasa loob na siya ng selda at nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Dahil dito, nagsisisigaw siya at nagwala sa loob, kaya pinagtulungan siyang bugbugin ng mga kriminal. Hindi siya makalaban dahil nga siya'y nakagapos. Nagtatawanan ng mga ito at nakikita niya sa kanyang balintataw na may sungay ang mga lalaking bumugbog sa kanya. Sigaw siya ng sigaw at humihingi ng saklolo. Subalit, kinaladkad siya ng mga napakadaming tao patungo sa madilim na lugar at doon siya ikinulong na halos wala na siyang buhay. Ramdam niya ang pamamanhid ng katawan at hapdi ng kanyang mga sugat. Samantala sa mga oras na yun, nabitiwan ni Mendy ang hawak na baso sa kanyang kamay. Lasog-lasog iyon ang bumagsak iyon sa sahig. Nakaramdam siya ng matinding kaba at napatulala ang babae. Wala sa sarili na nadakot ang bubog pero nasugatan ang kanyang daliri. Sa silid, narinig niya ang sunod-sunod na palahaw ng kanyang sanggol. Nabaling ang kanyang tingin dito habang dama ang kaba sa kanyang dibdib. Anak, anong nangyari? Gulat na gulat ang kanyang ina habang hawak ang dugo ang kamay. Wala ho inay, iinom sana ako ng tubig pero nabitawan ko yung baso. Wika niya habang tinitiis ang hapdi ng sugat habang hinuhugasan ng ina ang kanyang daliri. Kumuha ito ng medical kit at nilagyan siya ng gamot. Ako na ang bahalang maglinis niyan. Puntahan mo na sa kwarto ang anak mo tumiiyak. Wala sa sariling tumalima si Mendy. Binuhat niya si Pau na siyang umiiyak pagdating niya sa kwarto habang si Ian at Miracle ay tulog naman. Pinadedi muna niya ang anak at baka ito'y nagugutom. Pero ayaw nito. Napilitan si Mendy na isayaw-sayaw ang anak upang huminto sa pag-iyak. Hindi naman siya nabigo dahil unti-unti itong huminto at naghikab ang munti nitong bibig. Namumungay ang mga matang papikit na. Nagpatuloy sa pagsayaw si Mendy habang karga si Pau at hindi niya namalayang tuluyan na itong nakatulog. Tsaka pa lang siya huminto at hinalikan nito sa pisngi bago itinabi sa mga kapatid na tulog pa rin. Matagal siyang natitigilan habang nakatitig sa tatlong anak at hindi maiwasang isipin ang ama ng tatlo. Kumusta na kaya si Dos? Malungkot niyang bulong sa sarili. Awang-awa si Amelia sa sugatang anak nang dalawin sa kulungan.
at ura-uradang inasikaso ang paglaya nito dahil hindi niya kayang makita ang anak na nahihirapan sa loob ng kulungan. Sabi ng mga pulis, nagwala daw ito kaya pinagtulungan ng mga preso. At ngayon ay napakadami nitong pasa mula sa muka maging sa katawan nito. Anak, umiiyak si Amelia na niyayakap si Dos. Napakasakit na makita ang kanyang anak na pinalaki niya ng maayos. Halos hindi pinadapuan ng lamok noong baby. Pero heto, halos hindi makagulapay matapos saktan. Mom, please, tulungan mo ko. Ayoko dito, please. Pagmamakaawa ni Dos. Oo anak, ilalabas kita dito. Mangako ka sa akin na hindi ka na mananakit muli. Hinaplos ni Amelia ang sugatang pisngi ng anak. Si Gidon ay tahimik na nakamasid lamang sa kanila. Walang tugon mula kay Dos pero naisip niyang matinding galit sa taong nanakit sa kanya. Papatayin niya isa-isa ang mga ito kapag nagkaroon na siya ng pagkakataon. Matapos ang visiting hours ay muling dinala sa selda si Dos kung saan request ng mom niya ang VIP room para sa kanya. I'm sorry Amelia but no. Hindi ko gustong nakakulong isa man sa mga anak natin. Pero hindi mo ba napapansin? Ibang-iba na si Dos. Wala na siyang sinasanto. Kahit mga kapatid niya nagagawa niya ng saktan. Galit si Gidon nang kausapin si Amelia tungkol kay Dos. Ang nais niya, makalaya agad ang kanilang anak. Please Gidon, huwag mong gawin to. Huwag mong tiisin ang anak natin. Magbabago din si Dos. Pakiusap ni Amelia sa asawa habang umiiyak. I'm sorry Amelia, pero kailangan niyang matuto sa loob ng kulungan. Hanggat hindi siya nagbabago, hindi ko siya hayaang makalaya. Galit na wika ni Gidon bago iniwan ng umiiyak na asawa. Dinig ni Uno ang pagtatalo ng mga magulang at napapailing siya. Nahahabag siya sa ina ngayong umiiyak ito dahil sa kanyang kapatid na nilamon na ng insecurities kaya nakagawa ng kasamaan na pati silang mga kapatid nito ay nagawang saktan. Kinabukasan, tinungo niya ang kapatid na si Dos upang kamustahin. Nagawa man siya nitong saktan or ang mahal niyang kasintahan, hindi naman niya kayang tiisin ang kapatid niya. Katulad ni Third, napatawad din naman kaagad nito si Dos, alang-alang sa kanilang magulang. Kapwa labag sa kalooban ni Third na mapariwara si Dos dahil mas masakit iyon sa kanilang ina. Anong ginagawa mo dito? Aburido si Dos pagkakita sa kanya. Nakahubad dito ng damit at isinampay lang sa balikat. Kaya kita niya ang sugat mula sa mukha ni Dos hanggang sa buong katawan na nilikha ng mga presong ng bugbog dito. Sa isang linggo ang pagdinig ng kaso mo laban kay Jacob. Panimula niya. Napagalaman na niyang nasaksak ni Dos ang lalaki pero self-defense yun dahil kay Jacob ang punyal na yun. Pero dahil ginahasa ng kapatid ang kasintahan nito, may tendency na matalo sa kaso ang kapatid, lalo at nais ng kanilang ama na makulong si Dos para madala at magdusa sa mga kasalanan. Nanatiling matigas ang ekspresyon ni Dos habang nakatitig sa kanya. Alam ko, tipid nitong tugon. Gusto kitang makalaya dahil nahihirapan si Mama. Ipinakita niya ang larawan ng naghihinagpis nilang ina. Akala nga niya ibaliwala kay Dos yun, pero nakita niya kahit papaano. Lumambot ang ekspresyon ng mukha nito bago tumango. Nilapitan niya ito tsaka tinapik sa balikat. Napatawad ka na ni Charlotte sa ginawa mo sa kanya. At napatawad na rin kita bro. Si Third ay ganun din. Ang gusto ko lang kapag nakalaya kay magbago ka na. Iwanan mo ng masama mong bisyo. Nanatiling tikom ang bibig nito hanggang sa natapos ang oras ng dalaw. Umaasa siyang pagkatapos ng paghaharap nila, may kaunting pagbabago sa kapatid niya. Wala namang ibang makakatulong kay Dos, kundi sarili lamang nito. Ba't ngayon ka lang? Nagtatampong tanong ni Charlotte sa kanya pagdating niya sa bahay. Usapan kasi nila ay susunduin ito sa kantin. Ang kaso ay naipit siya sa traffic habang nagbabiyahe. Traffic babe, sorry. Inabot niya kaagad ang peace offering niya para sa nobya. Nang sa ganun, hindi na ito magtampo. Sige na nga. Thank you babe. Pasalamat ka, marupok ako. Iniambana nito kaagad ang kabilang pisngi para bigyan ng halik ni Uno na ang ibig sabihin, bati na sila. Napangiti si Uno bago hinalikan ng nobya.
Tsaka pa siya pinatuloy nito sa loob ng bahay. Nadatnan pa niya sa sala ang tiyahin nito at ang pinsan na kagad niyang binati. "Sakto ang dating mo, Unot, nakahain na. Halika para makakain na tayo." Wika ng tiyahin nito at nakangiting nagpatiuna sa kusina, kasunod si Nemya na nakangiti sa kanilang dalawa. Hawak kamay pa silang nagtungo sa kusina na nagpapalitan pa ng matamis na ngiti. "Good morning, Pau. Good morning, Miracle. Good morning, Ian." Nakangiting bati ni Mendy sa tatlong anak habang papasok sa sala isang umaga. Galing siyang grocery store at bumili ng mga kailangan ng mga anak. Nadatnan niya ang mga ito sa sala habang binabantayan ng kanyang ina, katuwang si Ate Lorna. Kapag Sabado at change shift ay isinasabay niyang mag-day off, kaya sinadya niyang gumising na mas maaga para makapag-groceries habang tulog pa ang mga ito. Pero hindi niya inaasahang gising na ang tatlo pagdating niya. 6 na buwan na noon ang kanyang mga anak at may kakulitan na, kaya hindi na ito kayang alagaan ng ina. Rason upang kumuha siya ng isa pang mag-aalaga dahil bumalik na siya sa pagtatrabaho. Ayaw man niyang gawin pero kailangan. 3 ang bubuhayin niya, kaya naman kailangan niyang kumayod. Pagkarinig sa kanyang boses ng 3 tinawag ay sabay-sabay na pangat ang mukha ng 3 at direktang tumingin sa kanya. Hindi matatawaran ng matamis ng ngiting nakarehistro sa labi ng mga anak. Sabay-sabay na gumapang palapit sa kanya ang mga ito at naguunahan pa. Nakangiti siyang inilapag ang plastic ng groceries tsaka sinalubong ang mga ito ng yakap. Naririnig niya si Ian at Pau na nagdadaldal pero hindi naman niya maintindihan. Pinagkaguluhan siya ng mga ito upang yakapin. Tawa ng tawa naman ang ina niyang pinagmamasdan ng 3 apo. Kapag wala siya at nasa trabaho, hindi naman siya hinahanap ng mga ito. Wag lang makitang umalis, tiyak hahabulin siya ng 3. Siya naman ay ang tanging anak lamang ang nakakatanggal ng kanyang pagod. Makita lamang ang ngiti ng kanyang 3 anak, hindi niya naalintana ang pagod. Para bang may magic ang mga ngiti ng 3 sa kanya at kayang pawiin kahit na anumang bigat at hirap na nararamdaman niya. Sabi niya sa kanyang sarili, sapat na ang mga anak niya para lubusan siyang maging masaya kahit na patuloy na may hinahanap ang kanyang puso at iyon ay ang ama ng mga anak niya. Natalo ang pamilya ni Dos sa kaso laban kay Jacob at sa kasintahan nito dahil sa pagsasamantala kay Kensley, kaya nahatulan ng lalaki ng 6 na taon na pagkakabilanggo. Pagkatapos sa inilipat ito sa piitan kung saan malayo sa kanyang pamilya. Dito naramdaman ni Dos ang mag-isa at maranasan ng matinding hirap sa loob ng kulungan. Nagtiis siya sa matinding init magdamag, mabahong lugar, walang maayos na pagkain at totoong kriminal ang kanyang mga kasama. Noong unang araw hanggang 5 buwan ay tila parusa sa kanya ang bawat sandaling lumipas. Hindi siya dinadalaw ng kanyang ina at kapatid, lalo na ang kanyang ama na matindi ang galit sa kanya. 1 taon pa ang lumipas, unti-unti niya nang natatanggap ang kanyang kapalaran. Para sa kanya, napakatagal ng 6 na taong parusa dahil sa kalagayan niya sa loob. Hindi siya sinasanto ng kanyang mga kakusa, lalo at siga siya noong unang salta. Madalas siyang mabartolina. Isang araw, nakilala niya si Itay Popoy, 60 years old. Ang sabi ay na-frame up ito. Sa loob ng kulungan, inalila ito ng mga batang preso at kapag hindi sumunod, sinasaktan ng mga ito ang matanda. Sa loob ng selda, matira ang matibay. Bawal ang mahina ang loob at dahil matanda na si Itay Popoy, wala itong magawa. Minsan, nakita niya itong tahimik at pinagmamasdan ng isang larawan ng babae. "Anak ko, ang ganda, di ba?" Sabi ni Itay Popoy sa kanya habang nakatingin siya sa larawan nitong hawak. Naka-all white ang babae, may medical head cap na ginagamit ng isang nurse. Bigla ay may isang babaeng sumagi sa kanyang isipan, si Mendy. Matagal siyang natigilan habang inaalala ang huling pagkakataong nagkita silang dalawa. Nagtapat pa ito ng damdamin sa kanya. Bahagya niyang naipilig ang kanyang ulo bago ibinalik ang atensyon sa kanyang kausap. "Oho," tugon niya sa matanda. "Naghiwalay kaming galit sa akin ng aking anak. Alam mo, sa'yo ko lang sasabihin to.
Pero lahat ginawa ko para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Pero nahinto ito sa pagsasalita matapos mabasag ang boses. Kinusot nito ang mga mata, tanda ng pag-iyak. Piniga din ang ilong gamit ang dulo ng punit na damit. Dati wala siyang pakialam sa kanyang paligid at lalong wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. Hindi niya nga alam kung bakit nakikinig siya sa matanda. Ganoong sariling magulang niya hindi niya pinakikinggan. Namalaya na lang ang sariling ini-interview niya, si Mang Popoy. Gina ang pangalan ng anak nito at nagtatrabaho sa isang hospital sa Maynila. Pero dahil hiwalay sa asawa si Mang Popoy at na-brainwash ng ina ang anak, ay hindi na ito kinilala ni Gina bilang ama at iyon ang masakit na bagay para sa matanda. Humingi pa ito ng tulong sa kanya na kapag makalaya siya, puntahan niya si Gina upang sabihing mahal ito ni Mang Popoy. Lalo at nahatulan ito ng habang buhay na pagkakabilanggo sa salang hindi naman ito ginawa. Kamusta ka na bro? Sa araw na iyon, pagkatapos ng halos 1 taon, ay nasa harapan niya si Third at Uno. Himalang dinalaw siya kahit na hindi na siya nag-e-expect. Nakadama siya ng hiya sa 2 kapatid. Nawala ang yabang niya at tapang sa mga ito. Pati yata inggit niya sa mga ito'y naglaho na rin. Para sa kanya, noon hanggang ngayon, wala siyang nagawang mabuti. Heto, pinagdudusahan ng mga kasalanan ko sa inyo. Tugon naman ni Dos, nagkatinginan ng 2. Gusto ni Mami na sumama pero hindi siya pinayagan ni Dad. Baka hilingin niya na lumaya ka. Wika ni Third. Galit pa rin si Dad sa akin. Walang may sumagot sa kanyang tinuran. Nga pala, ikakasal na kami ni Charlotte. Pag-iiba ng topic ni Uno. Huwag kang magsiselos ha. At huwag mong tatangkaing tumakas para pigilan ang kasal namin. Sira ulo. Bahagyang natawa si Dos sa sinabi ni Uno. Dos, hihintayin namin ang paglaya mo. Si Dad hindi siya galit, kundi masama ang loob sa'yo. At kaya kami nandito ni Uno para i-cheer up ka. Si Third iyon na sobrang seryoso at dama ni Dos ang senseridad sa mga kapatid niya. Salamat Third, Uno. Pwede ba akong humingi ng pabor sa inyo? Alanganin pang saad ni Dos. Iniisip niyang sa dami ng kasalanan niya sa 2, kung okay na humingi siya ng pabor sa mga ito. Oo naman, sabihin mo lang, huwag kang mahiya. Nakangiti pang saad ni Uno. Pwede bang puntahan si Mendy para sa akin? Tanong ni Dos na napatango. Simula nang makita ang anak ni Mang Popoy na si Gina, hindi na nawala sa isip niya si Mendy. Naalala niya ang ginawang karahasan sa babae na sa kabila nun, nagawa pa rin siyang mahalin. Wala siyang balita dahil hindi niya alam ang nangyari dito. Baka nga may asawa na ito ngayon. Gayunman, nais niyang humingi ng tawad. Si Mendy? Nagkatinginan ng 2 matapos banggitin ang pangalan ng naging private nurse ng kanilang lolo. Oo, please. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya sa ginawa ko. Hindi makatingin na saad ni Dos sa 2 kapatid niya. Ginawa? Anong ginawa? Si Third yun na naguluhan. Si Uno ay alam na ang bagay na namagitan noon dahil sinabi na ni Mendy at inamin na sa kanya ang lahat nang ihatid niya ito pabalik ng Maynila. Pinagsamantalahan ko siya. Walang gatol na pag-amin ni Dos sa mga kapatid. Si Third na walang alam, gulat na gulat at nanlaki ang mga mata. Kung pwede, pakisabi na sana mapatawad niya ako. Pinagsisisihan ko na ang ginawa ko sa kanya. Puno ng senseridad ang boses ni Dos na hindi makapaniwala ang 2. Saktong kalalabas lang ni Mendy sa hospital nang may pumaradang sasakyan sa harapan niya. 10:00 ng umaga iyon dahil night shift siya. Mas gusto niya ang oras na iyon dahil nadadat na niyang gising ang mga anak at nakakabanding bago siya pumasok sa trabaho. Kapag day shift, pag uwi niya ng bahay, tulog na ang mga ito. Hi, nakangiti ang gwapong lalaki na bumaba ng sasakyan para siya'y salubungin. Nakilala niya kaagad si Uno nang matitigan nito sa mga mata. Doon kasi ang palatandaan niya sa mga kapatid ni Dos. Uno, kumusta ka? Nagagalak niyang tanong. Napakatagal na para sa kanya noong huli silang nagkita. Wow, lalo kang gumanda. Sakay na, marami tayong pag-uusapan. Ang tamis ng ngiti nito habang binubuksan ang pinto ng kotse.
Natawa pa muna siya sa lalaki. Ito yung tipong hindi basta naligaw sa pinagtatrabahuhan ng lalaki dahil hindi naman ito alam na dito siya pumapasok. Anong hangin naman kaya ang nagdala sa'yo dito? Pagbibiro niyang tanong nang makasampa sa kotse ng lalaki. Galing na ako sa inyo. Nakausap ko na si tita, sabi niya nandito ka raw kaya dito na ako dumiretso. Pagkasabi ay binuhay nito ang makina ng kotse tsaka pinaharurot. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ni Uno dahil iba ang daang kanilang tinutumbok. Walang kamalay-malay si Mendy na alam na ng pamilya ni Uno na nagbunga ang ginawa sa kanya ni Dos. Nagulat na lang si Mendy nang pumarada ang sasakyan ng lalaki sa harapan ng mansyon ng mga Montero. Napatingin siya sa gawin ni Uno na nakangiti pa sa kanya. Bumaba ito ng sasakyan at pinagbuksan siya. Uno, teka lang ha, bakit tayo nandito? Nagugulumihinan niyang tanong. Hinihintay ka ni na mama and dad sa loob. Inilahad nito ang isang kamay para siya'y alalayan. Shall we? Sabi pa nito. Lalo siyang naguluhan pero nagpatianod na lamang. Sa loob ng mansyon, nagulat siyang madatnan ng kanyang mga anak na naroon, kalaro ang mga 3 bata. Nandoon ang buong pamilya ni Uno, ang mag-asawang Third at Marion, ang mag-asawang Montero, maging ang kasintahan ni Uno ay nandoon. Mendy, iha, I'm sorry. Patawarin mo kami sa ginawa ni Dos sa'yo. Umiiyak ang ina ni Uno nang siya ay salubungin. Hinawakan siya nito sa kamay at dama niyang nanginginig yun. Tsaka niya lang napagtanto na sinundo ni Uno ang kanyang mga anak sa bahay. Alam na rin ng mag-asawa ang ginawa ni Dos sa kanya, plus ang tungkol sa triplets na bunga ng pangahalay ni Dos sa kanya. At iyon ang hinihingi ng tawad ng mga ito. Tila nag-flash sa kanyang alaala ang pangyayari sa gabing yun at maging ang kanyang mga luha ay naghabulan na rin. Ang tanong, paano nalaman ng mga itong nangyari sa kanila ni Dos samantalang, Iha, alam na namin ang lahat ng ginawa sa iyo ni Dos. Siya mismo ang humingi ng pabor sa amin na puntahan ka para humingi ng tawad sa iyo. Pahayag ni Mr. Montero para mapabaling ang mga mata niya rito. Ito na ang sumagot sa tanong ng kanyang isipan. Ang mga anak niya ay abala sa paglalaro na hindi siya napansin. Naluluha siyang tinignan isa-isa ang mga naroon. Walang nanulas sa kanyang bibig pero may kung anong kaligayahan siyang naramdaman sa puso dahil naalala siya ng lalaking simula pa man laman na ng kanyang puso't isipan. Iha, ngayong alam na namin na may anak kayo ni Dos, huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa lahat ng mga pangangailangan ng mga apo namin. Gusto naming lahat na dito ka naman natili kasama namin at hihintay ng paglaya ni Dos. Niyakap pa siya ng ginang matapos sabihin iyon kaya napatulala siya. Kaya pala wala ang lalaki sa loob ng mansyon. Anong nangyari? Tanong niya sa ginang upang linawin ang sinabi nito. Inalalayan muna siyang umupo sa sofa at si Mr. Montero na ang nagpaliwanag sa kanya. Napag-alamanan niyang nakakulong si Dos at ito ang nag-utos sa mga kapatid na puntahan siya upang humingi ng tawad sa kapangahasang ginawa sa kanya noon at na-surprise ang lahat dahil nagbunga ang ginawa ni Dos. Hindi niya alam ang magiging reaksyon pero naroon ang pagnanais niyang makita ang lalaki sa kulungan kung papayagan siya ng mga ito. Matapos ang pag-uusap nila ay si Mr. Montero na ang nagdesisyong lumipat sila ng mansyon. Kahit paayaw ng kanyang mga magulang, syempre, mamimiss nito ang kanyang mga anak. Kaya naman niyang ibigay ang pangangailangan ng mga ito, pero hindi lahat. Naawa na rin siya sa ama, kaya baka sa pagkakataong ito, pahintuin niya na sa pagtatrabaho dahil maibibigay niya na ang lahat ng sweldo sa mga magulang dahil sagot na ng mag-asawa ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Dos, may dalaw ka. Isang hapon habang nasa likod sila ng kulungan ay may isang pulis na tumawag sa kanya. Napalingon si Dos kasabay ang pagragasa ng excitement sa kanyang dibdib. Panigurado kung sino man yun, may dalang balita tungkol kay Mendy. Salamat. Nakangiti si Dos na tinungo ang visiting area. Habang si Mendy na inaantay si Dos ay kinakabahan. Wala siyang pasok sa araw na yun kaya sumama siya kay Uno para dalawin ng lalaki. Hindi sa kung ano pa man, kundi nais niya itong kamustahin. Napakatagal na ng panahong huli niyang nakita ang lalaki,
At sobra siyang nananabik. Hindi na mahalaga kung ayaw siya nitong makita. Sapat nang malaman niyang maayos ito at okay sa loob ng kulungan. Relax, pwede. Nilingon siya ni Uno na napansin ang pagkabalisa niya. Napabuntong hininga siya dahil sa kabang umaatake sa kanyang puso. Hindi ko alam, kinakabahan ako. Pati boses niya ay kabado rin. Namimiss mo kasi kaya naiintindihan kita. Nanunodyo ang boses ni Uno para mabawasan siguro ang kaba niya. Hindi siya nakatugon dahil yun ang totoo. Walang araw na hindi niya inasam na makita si Dos. Alam mo bang ang laki ng pinagbago niya? Hindi na siya yung dating Dos na akala mo galit sa mundo. Marunong na siyang humingi ng tawad at magpakumbaba. Masayang wika ni Uno. Pero hindi na siya nakasagot nang makita ang isang lalaking papalapit sa kanila. Napatayo siya sa kinauupuan dahil si Dos ang lalaking yun. Natitigilan habang nakatingin sa gawin niya. Mas lalo niyang naramdaman ng kakaibang kaba sa dibdib niya habang sinasalubong ang mga mata ng lalaki. Si Dos ay hindi makapaniwalang makikita si Mendy ngayon. Ibang-iba si Mendy na nakilala niya noon. Kung may nagbago man sa dalaga, yun ay lalo itong gumanda. Dos, marahang usal nito pagkakita sa kanya at naghabulan ng mga luha sa mata nito. Lalo siyang natigilan nang tuluyan nitong makalapit sa kanya at hindi nag-alangan na siya yakapin. Hindi napigilan ni Dos na yakapin ang babae. Mahigpit niya itong ikinulong sa kanyang mga bisig. Dama niya sa yakap nito ang pagmamahal na hindi nawala sa kabila ng ilang taong lumipas at sa pambabaliwala niya sa damdamin nito para sa kanya. I'm sorry. Anas niya habang ito'y yakap. Yumugyog ang balikat ng dalaga dahil sa pag-iyak at lalo pang yumakap kay Dos. Yakap na para bang ayaw nang bumitiw pa nito sa kanya. Hinayaan niya lang ang babae hanggang sa kusa itong bumitaw sa kanya. Kumusta ka? Tanong niya habang pinapahid ang luha nito sa mga mata. Panay ang singhot ni Mendy at hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung papaano sisimulang sabihin kay Dos ang lahat simula nang umalis siya sa Vista Alegre. Naninikip ang dibdib niya sa sobrang emosyon. Tama kasi si Uno, ibang-iba na si Dos. Hindi na ito mabagsik na lalaking nakilala niya noon. Ang pagyakap nito sa kanya at ang pagpahid sa kanyang mga luha. Bro, baka lang nakakaabala ko. Mas mabuti pa siguro mauna na ako sa sasakyan. Boses ni Uno na hindi na napansin ng dalawa na nakatitig sa isa't isa. Nagkusa na lang na tumalikod muna si Uno dahil nagmumukha siyang abala sa mga ito. Pero masaya si Uno para sa mga ito. Ikaw ang kumusta dito? Maya-maya ay tanong ni Mendy sa lalaki. Kapwa sila nakaupo at magkaharap. Hinawakan nito ang kanyang palad. Mendy, napatawad mo na ba ako sa ginawa ko sa'yo? Sa halip ay tanong ni Dos. Tumitig si Mendy sa lalaki. Dos, hindi ako namuhi sa'yo kahit kailan. Kundi nanatili ka sa puso ko. Mahal na mahal kita hanggang ngayon at maghihintay ako sa paglaya mo. Madamdaming saad ni Mendy kay Dos na tumulo na naman ang kanyang mga luha. Napatango si Dos habang kagatang labi. Mahigpit niyang hinawakan ang palad ng babaeng sinayang at sinakta noon. Napakaswerte niyang minahal nito ng sobra. Napakatanga niyang maghanap ng ibang babae samantalang may nagmamahal naman ng sobra sa kanya. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at lumuhod sa harapan ng babae. Hindi niya na ito pakakawalan pa kahit kailan. Hindi niya kayang sayangin ang pagkakataong ito ng babae. Gusto niyang makasiguro. Kung ganun, kaya mo ba akong pakasalan at makasama habang buhay? Tanong ni Dos habang nakaluhod sa paanan ng dalaga. Wala siyang singsing na isusuot sa daliri nito pero ipinapangako niyang magsasama sila habang buhay sa kanyang paglaya. Muli na namang napaiyak si Mendy habang nakatingin kay Dos. Parang panaginip ang lahat sa kanila pero tumango-tango siya bilang tugon. Oo, maghihintay ako sa paglaya mo. Kami ng mga anak mo. Natigilan itong nakatitig sa kanya sa narinig ni walang kakurap-kurap. Anak? Pag-uulit ni Dos na tumayo at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Tumayo si Mendy at kinuha ang kanyang cellphone. Ipinakita ang triplets nila kay Dos. Si Pau, si Ian at Miracle ang triplets natin.
Habang tinititigan ni Dos ang larawan ng anak nila ay saad niya. Napaluha ito sa mga sandaling yun at mahigpit siyang niyakap. Hindi inaasahan ni Dos na sa kabila ng kasamaan niya ay napakabait ng nasa itaas sa kanyang binigyan siya ng babaeng magmamahal ng tapat at magbibigay sa kanya ng 3 supling. Parang sasabog ang puso niya sa sobrang saya. Hindi niya malaman kung iiyak or tatawa, pero matapos maging emosyonal, nagtatatalon siya. Yes, daddy na ako. Tinakbo nito ang isang pulis na nakabantay sa kanila at pinagmamalaki nitong ama na si Dos. Naiiyak na napapangiti si Mendy habang nakatingin sa lalaki. Hindi maitatago ang kaligayahan nito, lalo na ng kamayan ng isang pulis. Congrats! Dapat magpakabait ka para mapaaga ang paglaya mo nang makasama mo na ang pamilya mo. Payo ng isang pulis. Tumango-tango si Dos at binalikan siya upang yakapin. Ang mga ngiti ni Mendy ay nanatili hanggang sa kanyang pag-uwi. Baon niya ang pangako nila sa isa't isa ni Dos para sa paglaya nito. Nawala na ang lungkot na nararamdaman niya dati. Ngayon ay napakasaya niya. Habang si Uno, ngingiti-ngiti lamang sa kanya. Masayang masaya ito katulad ni Dos. Pagdating sa bahay ay niyakap agad ang kanyang mga anak at sinabing malapit nang makita ang mga ama. Nagtataka lamang ang kanyang mga anak at inosenteng nakatingin sa kanya. Sa sumunod na araw, abala ang lahat para sa gaganaping kasal ni na Charlotte at Uno na sa mansyon lamang ang venue. At habang ikinakasal ang dalawa, ay hindi niya maiwasang maalala si Dos at ang pangako nila sa isa't isa. At napapangiti siya. Excited na siya para sa araw na yun. Gaano man katagal, handa siyang mag-antay. Matapos ang seremonya ng kasal, ay isa-isa nilang binati ang bagong kasal. Nang ihahagis na ang bouquet na hawak ni Charlotte, ay nagsigawan ng lahat dahil nasalo niya iyon na ang ibig sabihin, siya na ang susunod na ikakasal. Ngiti lang ang tugon niya sa sigawang iyon. Napapasulyap siya sa mga magulang ni Dos na nakangiti sa kanya. Ang sabi ng mga ito, aasikasuhin kaagad ang kasal nila ni Dos kapag ito'y nakalaya. Kaya nag-uumapaw ang kaligayahan sa kanyang puso. Matapos ang mahabang taon, tuluyang nakalaya si Dos. Bit-bit ang aral na natutunan sa loob ng kulungan na kailanman hindi na nanaisin pang bumalik ron. Hawak niya ang larawan ng anak ni Mang Popoy na ibinilin sa kanya ng matanda na puntahan para kamustahin at nangakong hindi ito bibiguin. Sa labas ng kulungan, naroon ang lahat at inaantay siya sa kanyang paglaya. Si Mendy kasama ang kanilang 3 anak na ngayon ay malalaki na. Naroon din ang masayang magulang. Daddy! Tili ng 3 anak nang matanaw siya. Yun ang first time nilang magkikita. Pero dahil madalas naman siyang dalawin ni Mendy at palaging may larawang ipinakikita sa kanya, ay tanda niya ang mga ito. Ganon din ang mga bata na palaging ipinakikita ni Mendy sa 3 ang kanyang larawan, kaya alam ng mga anak niya na siya ang ama ng mga ito. Walang humpay ang yakapan nila ng kanyang mga anak at sa sobrang saya, naging emotional siya. Naluluha siya habang yakap ang 3 anak na hindi na subaybayan ng paglaki ng mga ito. Dama niya ang pananabik ng mga ito sa kanya. Nagiiyakan sa tuwa ang 3. Daddy, hindi ka na po aalis ha? Si Miracle yun. Daddy, dapat kasama ka na namin ni Mami palagi para hindi na malungkot ang mami namin. Saad ni Ian. Kaya nga po Daddy, masaya pag ikaw at si Mami ang kasama namin. Si Pao naman yun. Mga anak, pangako sa inyo simula ngayon, palagi na tayong magkakasama. Madamdamin niyang wika habang niyayakap ang 3. Pagkatapos, binalingan niya ang magulang at sabik na niyakap. Naluluha ang kanyang ina habang hinahaplo siya sa kanyang likod. Ang ama ay niyakap din siya na may kasamang pangaral na wag na itong babalik sa dating siya para sa kanyang mga anak. At sa harap ng mga ito, nangako siya. Maging sa 2 kapatid na niyakap siya at tinapik sa balikat. Ang huli niyang binalingan ay ang nakangiting babae na kanina pa nakamasid sa kanya. Mahigpit niya itong niyakap. Noong unay wala siyang nararamdaman na katiting para kay Mendy. Pero nagising na lamang siya isang umaga na namimiss niya ang bawat pagdalaw nito sa kanya. Nanais itong makita araw-araw na ang ibig sabihin, mahal niya na ito. I love you.
Anas ni Dos kay Mendy habang yakap ang babae. Mahal na mahal din kita, Dos, sobra. Tugon niya na maiiyak na sana pero naghiyawan ang nasa kanilang paligid. Nagpalakpakan din ang kanyang mga anak. Kinikilig ang mga ito. Nangingiti siyang dinampian ng halik sa pisngi ang babae. Habang pauwi ay naging maingay ang lahat sa loob ng sasakyan dahil sa dami ng mga bata. Triplets kasi ang anak ni Third at Marion. Sina Uno at Charlotte lang ang nag-iisang anak at malaki na rin. Maingay ang lahat maliban sa kanila ni Mendy. Marahan niyang ginanap ang palad nito at pinagsalikop ang mga yun. Napasulyap si Mendy sa kanya at sinalubong ang mga mata niya. Marami siyang nais sabihin na alam niyang nababasa nito sa kanyang mga mata. Ngayong nakalaya na siya, babawi siya sa kanyang mga pagkukulang sa babae. May simpleng salo-salo sa mansyon bilang pa-welcome sa paglaya ni Dos at sabay-sabay kumain ng buong pamilya sa malawak na komedor habang nagpapalitan ng masayang kwentuhan. Daddy, totoo po ba na galing ka sa abroad? Habang nagbibihis si Dos ay tanong sa kanya ni Miracle. Tapos na silang kumain at nasa silid na sila lahat upang magbihis. Napatingin siya kay Mendy na abalang pinapalitan ng damit sina Ian at Pau. Makahulugan itong sinalubong ang titig niya na wari bang nagsasabing sakyan ng sinabi ng anak. Oo anak. Tumabi si Dos kay Miracle at kinandong ito tsaka hinaplos ang buhok. Ngayon po nakauwi na kayo, babalik pa po ba kayo sa malayo? Muli ay tanong ng anak niya. Hindi na babalik si Daddy kasi nangako sa atin si Mami na kasama na natin si Daddy forever. Wika naman ni Pau. Oo nga, tsaka kapag aalis ulit si Daddy, sasama ako. Singit ni Ian. Matapos bihisan ni Mendy ang mga anak, nagmamadaling lumapit sa pinananabikang ama at kumandong, habang si Mendy nakangiting pinanonood lamang ang kanyang mag-ama. Matyaga namang sinasagot ni Dos sa mga katanungan ng tatlong anak. Nang matapos ay nagpaalam sa kanila na lalabas ng silid at makikipaglaro sa mga pinsang nasa garden. Maaga pa kasi yun para matulog. Nang mawala ang tatlong maiingay na bata, binalot ng katahimikan ng buong silid habang magkatitigan sina Dos at Mendy. Matagal nag-usap ang kanilang mga mata habang unti-unting humahakbang palapit sa kanya ang lalaki. Night shift ako ngayon. Hindi ka na magtatrabaho, love. Putol nito sa kanyang sasabihin. Ngayong nakalaya na ako. Hindi ikaw ang maghahanap buhay kundi ako. Nang tuluyang makalapit ay kinabig siya sa bewang at isiniksik sa katawan nito. Napakasarap sa pandinig ni Mendy ang sinabi ni Dos, maging ang katawang nakayakap sa kanya. Pero hindi niya gustong talikuran ng trabaho. Pero syempre, mas gusto niyang alagaan ang kanyang mag-ama. Okay, wika niya at hindi na kinontra pa si Dos. Ngumiti naman ito. Bukas na bukas kakausapin ko ang parents mo. Gusto ko na makasal tayo sa lalong madaling panahon. Pahayag ng lalaki hinawi ang kanyang mahabang buhok at inipit sa kanyang tenga. Tumango siya. Yun din naman ang nais ni Mendy, ang makilala ng magulang ang lalaking ama ng mga anak at ang nag-iisang minahal sa tanang buhay niya. Salamat, Dos. Naluluha niyang saad. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwalang kasama niya na ang lalaki at magiging asawa na rin sa wakas. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil minahal mo ko. Binigyan ng anak at higit sa lahat. Hinintay hanggang sa paglaya ko. Salamat sa lahat, Mendy. Gusto kong suklian lahat ng sakripisyo mo sa mga anak natin noong wala ako. Kaya naman dapat nasa tabi lang kita lagi para makabawi naman ako. Wika ni Dos at kinintala ng babae ng halik sa labi. Na-appreciate naman ni Mendy ang sinabi ng lalaki at sinabing ibibigay ang buong pagmamahal sa mga ito. Matapos hingin ni Dos ang kanyang kamay sa magulang, lumipat kaagad sila sa kanilang magsisilbing tahanan kasama ang dalawang yaya ng triplets. Yun naman talaga ang dapat, ang bumukod sila. Wala namang naging problema sa kanyang magulang dahil masaya itong magpapakasal na sila ni Dos para maging buo na ang kanilang pamilya. Lalo na ang mga magulang ni Dos na siyang nais din na bumuo na ng pamilya ang lalaki. Pero bago sila lumipat, ay masinsinan silang kinausap ng mga magulang nito. Nangako naman si Dos na tuluyan ng magbabago. Matapos ang kanilang kasal ni Dos,
Tumuloy sila sa isang resort for 1 week honeymoon kasama ang mga bata. Sabik na sabik ang asawa pagpasok pa lamang nila sa kanilang silid. Mabibilis ang kilos nito habang tinatanggal ang mga sagabal sa kanyang katawan. Para siyang kakapusin ng hininga sa bawat hagod ng labi nito, kasabay ng mahigpit na yakap. Dos, sandali. Tulak niya sa asawa. Naalala niya kasi kung paano siya nito inangkin noong una sa marahas nitong kilos. Natigilan naman si Dos habang nakatingin sa kanya. May problema ba? Nabibitin itong tanong, hindi na makapaghintay. Nababasa niya sa mga mata ng lalaki ang matinding pananabik. Pagkatapos ng halos 6 na taon, tsaka lang ulit nila ito gagawin. Walang problema, love, pero pwedeng humingi ng pabor. Sige, wika ng lalaki. Pwedeng dahan-dahan lang. Napapalunok niyang usal. Ngumiti si Dos at hinaplos ang magkabilang pisngi niya. Nagbago naman ang ekspresyon nito. I'm sorry, love. Namiss ko lang gawin to. Promise, I'll be gentle. Unti-unti na siya nitong dinala sa ibabaw ng kamat marahang inhiga. Naging banayad na ang bawat kilos ng lalaki. Dama na ni Mendy ang pagmamahal ni Dos habang pinag-iisa nito ang kanilang mga katawan. Kinabukasan paggising ay sabay-sabay silang nag-almusal kasama ng mga anak. Pagkatapos naman ay namasyal. Napakasaya ng mga bata habang kasama ang kanilang ama. Ito ang nais ni Mendy noon pa man, buo at masaya, at natupad na ang tanging hiling ng puso niya, na mahalin siya ng taong mahal niya. Sa ngayon, wala na siyang mahihiling pa.